Guro, gusto ko pa sanang makasama ka ng mas matagal. Kung mananatili ka pa rito, jijibin mo na ang buong lupain ng masasama. Ubo, aking mabuting disipulo, ang iba mo pang 7 guro, nasa kama na ng kalahating buwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila makabangon. Hayaan mo na kaming mabuhay. Hindi ko naman sinasadya yun. Pangako, sa loob ng 3 araw, gagaling sila. Huwag na. Ako na ang bahala sa kanila. Bumaba ka na ng bundok ngayon. Ang lahat ng aming kaalaman, natutunan mo na lahat. Wala na kaming maituturo pa sa iyo. Bilisan mo, bumaba ka na ng bundok, ipaghiganti mo ang iyong mga magulang. Tama, oras na para mag-higanti. Mga guro, babayaran ko kayo pagkatapos kong mag-higanti. Huwag ka nang bumalik. May 9 na kasunduan sa kasal dito. Ito ang mga utang na loob namin noon. Pakakasalan mo sila. Ito na ang iyong kabayaran sa amin. Guro, may kasunduan na kami ni Lindingwan. Paano ako magpapakasal sa iba? At 9 pa sila. Wala kaming pakialam dyan. Umalis ka na. Umalis. Sige. Bakit ako ang magbabayad sa mga utang ninyo? At pakakasalan ko pa ang 9. Akala niyo ba, asno ako? Sasabihin ko sa inyo. Ang una kong gagawin pagbaba ko ng bundok ay, kanselahin ang lahat ng kasunduan sa kasal na ito. Ikaw si Xiao Fan. Paano mo ako nakilala? Baliw na babae, ano bang nagawa ko sa iyo? Gusto mo akong pakasalan, Su Qingluan. Tingnan natin kung may kakayahan ka ba. Miss, nagkakamali ka. Ang tulad mo, hindi ko talaga gusto. Ano ang sinabi mo? Sasabihin ko sa iyo, baliw na babae, kung hindi ka titigil, hindi kita sasantuhan. Walang nagsasabi na santuhan mo ako. Ayaw mong makinig sa maayos na usapan, ha? Bitawan mo ako. Ayoko. Bastardo ka. Bitawan mo ako. Tigil. Qingluan, siya ang iyong magiging asawa, huwag kang magulo. Hoy, matanda, hindi ako pumayag na pakasalan siya. Sakto ang dating mo. Kunin mo ang kasunduan sa kasal. Kanselado na ang kasunduan namin. Ha, matandang Song, maghintay ka lang. Gusto raw magpakasal ng Divine Dr. Xiao. Pakakasalan din niya ang apo kong si Shangguan Hong. Taga Shangguan family. Tama. Halika. Kanselado na rin ang kasunduan ko sa pamilya niyo. Munting Divine Doctor. Pinag-usapan na namin ito ng matandang Changji. Paano mo basta nalang kakanselahin? Pinag-usapan niyo. Kung gayon, siya ang pakasalan mo. Wala akong oras para sa iyo. Hoy. HMPH. Ako, si Su Qingluan, ang laging nang-iiwan, hindi iniiwan. Xiao Tian, gusto mong kanselahin ang kasal, hindi pwede. Tuloy ang kasal na ito. Miss, hanapin mo ang inyong Seolin. May appointment ka ba? Ako ang kanyang fiancé. Hindi na kailangan ng appointment. Ginoo, kung magpapatuloy ka sa kahibangan mo, tatawagin ko na ang security. Nako, ate. Kuya Xiao, inayos na ni Papa ang lahat. Ihahatid ka na nila palabas. Sumama ka na sa akin. 1 year. Salamat sa iyo. Kuya Xiao, dati mong sinabi na papakasalan mo ako. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Sige, pagbalik ko sa lungsod ng Tianhai, siguradong gagawin ko ang lahat para pakasalan ka ng marangal. Kung hindi dahil sa pamilya mo noon, na tumulong sa akin na makatakas sa lungsod ng Tianhai, siguro wala na ako ngayon. Nagtataka ako, bakit parang pamilyar ang pakiramdam ko sa kanya. Magkakilala ba tayo? Hindi mo na ako kilala. Dati kong sinabi, napapakasalan kita ng marangal. Ngayong araw, narito ako para pakasalan ka.
Ang sakit, ang sakit, ang sakit. Ang lupit naman ng babaeng ito. Ang sakit, ang sakit. Paano mo nagawang magpanggap na Kuya Xiao ko? Nitong mga nakaraang taon, ang daming nagpapanggap, para lang makalapit kay Lin. Akala nyo ba madali kaming maloko? Hindi ako nagpapanggap. Huwag mo akong pilitin na ay pa-security ka. Hindi mo na ba natatandaan? Noong bata tayo, nasugatan ang kamay mo, dahil sa kutsilyo. Tapos kumuha rin ako ng kutsilyo, at sinugutan ko rin ang sarili ko. Sabi natin, magiging mag-asawa tayo paglaki. Paano mo nalaman ang bagay na iyon? Meron pa. Noong bata ka, kinagat ka ng aso sa puwet. Takot ka na magka-rabies. Kuya Xiao, ang sama mo talaga. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Paano na ako haharap sa ibang tao? Talaga bang kinagat siya ng aso noon? Siya ba talaga ang fiancé ni Lin? Wala ka bang magawa? Magtrabaho ka na lang. Salamat, matagal na kitang nililigawan. Pero kamay mo man lang, hindi ko mahawakan. Tapos ngayon, ikaw pa ang lumalapit sa ibang lalaki. Akala ba ni Lin Bingwan? Maluloko niya ako sa pag-arte niya. Nag-aarte. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Si 1 year ang fiancé ko. Wala naman siyang sinabi. Bakit ka tumatahol dito, Kuya Xiao? Naglakas loob ka pang murahin ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kayabang. Zhao Tai, sa kumpanya ko, wala kang karapatang maghasik ng lagim. Kuya Xiao, umalis ka muna. Ako ang bahala rito. Ayos lang. Kuya Xiao, ang pamilya Zhao ngayon. Tapos ka na bang magsalita? Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano ko babaliin ang mga binti mo. Tapos, ipapagawa ko sa iyo. Hindi ba sabi mo babaliin mo ang mga binti ko? Ang tatay ko ay si Zhao Zihai. Mayabang ka pa rin. Ikaw, Kuya, nagkamali ako. Ikaw ay isang dakilang tao. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Sumuko ka na ba? Oo, sumuko na ako. Sa tingin ko hindi ka pa sumusuko. Kung sumuko ka na, lumuhad ka at kantahin mo ang Conquer para sa akin. Ganoon ka lang. Kumanta ka ng maayos. Ininom mo ang lason na itinago mo. Dapat lang sa iyo. Hindi ko akalain na si Wanner ay nahirapan din sa mga nakaraang taon. Wanner, kasama mo na ako ngayon. Wala nang mang-aapi sa iyo. Kuya Xiao Tian, nagtiwala ako sa iyo. Halika. Kuya, lumuhad na ako. Kinanta ko na rin ang Conquer. Okay na siguro ito, di ba? 18 taon na ang nakalipas, ang pamilya Xiao ay pinuksa. Kasama ka rin doon. Kuya, 7 taong gulang pa lang ako, 18 taon na ang nakalipas. Hindi mo naman siguro isisisi sa akin ang lahat ng kasalanan, di ba? 7 taong gulang, hindi masama. Sinasabi ko sa iyo, kahit hindi ka kasama, dapat ka pa ring mag-ingat. Opo, kuya, mag-iingat po ako. Pwede na ba akong umalis ngayon? Gusto mong umalis? Sige. Maglipat ka sa akin ng 100,000. Pagkatapos, ang nangyari ngayon, hindi ko nahahabulin. 100,000, nagnanakaw ka ba? Ha? Sige. Maglilipat ako, maglilipat ako. Sige. Ang nangyari ngayon, palalampasin ko na. Pero kung mang-aapi ka ulit sa Wanner ko, kukunin ko ang buhay mo. Sige. Bastos na bata, hintayin mo ako. Hindi kita mapapatawad. Ay. Kuya Xiao Tian, ang galing mo na ngayon. Kaya mo nang harapin si Zhao Tai. Isang maliit na payaso lang siya. Pero, ngayong hinarap mo si Zhao Tai, hindi natitigil ang pamilya Zhao. Noong pinatay ang aking mga magulang, kasama rin ang pamilya Zhao. Kung maglalakas loob silang lumapit, hindi ko rin sila uurungan. Kuya Xiao Tian, ang paghihiganti ay kailangan ng mahabang pagpaplano. Malakas ang pamilya Zhao ngayon.
Kahit ang Lin Group namin, ay pinipigilan nila sa lahat ng dako. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Zhao ay wala sa aking paningin. Sige na, sige na. Alam kong malakas ka na ngayon, okay na. Lolo ni Wanner, malubha na ang sakit niya. Umuwi ka na agad. Ay. P***, sinira niya ang magandang araw ko. Naglakas loob pa siyang saktan ako. Hindi kita mapapatawad. Tay, may nanakit sa akin. Kailangan mo akong ipagtanggol. Anong nangyari? Hindi mo ba sinabi ang pangalan ko? Ay, Tay, hindi mo alam. Mabuti na lang at hindi ko pa nababanggit ang pangalan mo. Sa oras na banggitin kita, mas lalo nila akong pagtutulungan. Lolo, huwag niyo akong takutin. Gumising kayo, Lolo. Tito, kaninang umaga lang, hindi ba't maayos pa ang lagay niya? Sabi ng doktor, bumalik ang dati niyang sakit. Sa tanda ni Lolo, normal lang na may mangyaring ganito. Kung ganoon, dalhin niyo na siya agad sa ospital. Ihanda niyo na ang sasakyan. Nakipag-ugnayan na kami dati. Ang payo ng doktor ay, huwag na siyang pahirapan pa. Hayaan na lang nating magpahinga ng payapa. Ang matanda sa huling yugto ng buhay niya. May kakaibang amoy sa hangin. Parang damo ng libong mekanismo. Ate, ang pinakaimportante ngayon ay, ayusin ang problema sa mga ari-arian. Iyan ang prioridad natin. Tama, ang iniisip ko ay, tayo ang mamamahala sa kumpanya. Babae ka lang naman. Maraming bagay ang hindi mo kayang gawin. Paano niyo nagagawa ang ganito? Hindi pa man namamatay ang matanda. Nag-aagawan na kayo sa mana. Ate, ang sakit ni Lolo ay hindi dahil sa alak. May iba pang dahilan ang sakit niya. Ano ang ibig mong sabihin? Nilason siya. Sino ka ba para makialam sa usaping pampamilya namin? Umalis ka rito. Tito. Siya si Xiaofan. Siya ang aking kasintahan. Kasintahan. Lin Bingwan, nagpapatawa ka ba? Gusto mo bang ipahamak ang pamilya Lin? Ako ang kasintahan ni Wanner. Bakit ko naman kayo ipapahamak? Wala kang alam. Ang ate mo ay nakatakdang ikasal kay Zhao Tai. Bakit ka biglang sumusulpot ngayon? Sa tingin mo ba palalagpasin tayo ng pamilya Zhao? Bata, binabalaan kita. Kapag lumapit ka pa sa ate ko, mag-ingat ka dahil babaliin ko ang mga binti mo. Kailanman ay hindi ako pumayag na ikasal kay Zhao Tai. Ha? Wanner, swerte mo na nga dahil gusto ka niyang Master Zhao. Biyaya na sa iyo yan. Ngayon, sama-sama ka pa sa kung sinong lalaking pulubi. Hindi ba't itinutulak mo lang ang pamilya Lin sa bingit ng kapahamakan? Ate, huwag mong kalimutan. Ang kapalaran ng pamilya Lin ay hawak sa leeg ng pamilya Zhao. Isang salita lang nila, mawawalan tayo ng lahat. Mukhang nitong mga nakaraang taon, hindi naging madali ang buhay para sa pamilya Lin. Lalo na't dahil sa paghihintay sa akin. Hindi ko akalain na ganyan kalaki ang pasa ninyo. Ako ang baalang mag-ayos nito. Tito. Salamat sa pagtitiis. Sa totoo lang, nitong mga taon, marami rin akong natutunan. Hindi maganda ang relasyon ko sa kanya. Pinayagan ba kitang manigarilyo? Hindi sa pinapagalitan kita, pero bakit hindi mo kampihan ang sarili mong pamilya? Kinakampihan mo pa ang ibang tao. Gusto mo bang hayaan si Wanner na makipag-inuman sa iba? Ano bang tumatakbo sa isip mo? Naglakas loob kang insultuhan ako. Wala ka na talagang respeto. Bakit? Ano bang masama sa pagsasabi ko ng totoo? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi lang dahil sa tatay mo, sasampalin na kita hanggang sa mawalan ka ng malay. Lalabanan kita. Ubo, ubo, ubo. Tama na yan, tumawag na kayo ng doktor. Si Lolo, may nangyari sa kanya. Doktor, Wang, pakiusap, iligtas niyo ang lolo ko. Binibini, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Masyadong malala ang sakit ng matanda. Kahit pag gumaling siya, hindi na siya kayang gamutin ni Dr. Wang. Ano ang sinabi mo? May pag-asa pa si Lolo. Bakit kayo sumusuko? Doktor, nagmamakaawa ako. Kailangan niyo siyang pagalingin. Kahit magkano pa ang bayad, ibibigay ko. Hindi ito usapin ng pera.
Napaka-espesyal ng kondisyon ng matanda. Kahit pag gumaling siya, baka maging gulay na lang siya habang buhay. Ate, pakinggan mo. Kailangan pa ba natin siyang gamutin? Kahit pag gumaling siya, habang buhay lang siyang magdurusa. Mas mabuting hayaan na lang natin siyang umalis ng may dangal. Tama, kung gising ang matanda ngayon, siguradong sisang-ayon din siya sa desisyon natin. Matanda, napaka mapagmahal naman ng mga apo mo. Gusto na yata nilang mamatay kaagad. Ubo, ubo, ubo. Itay, 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 naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Ipapatanggal ko na ang oxygen tube mo ngayon din. Sandali, hindi naman ganyan. Papatayin kita. Hayop ka. Kani-kanina lang ay parang hihinto na ang hininga niya. Bakit bigla siyang bumuti? Paano kita napalaki ng ganito? Isang anak na walang utang na loob. Tatanggalin mo ang oxygen tube ko. Ang galing mo talaga. Ano? Itay, ako, Lolo, ginagawa lang ito ni Itay para sa ikabubuti mo. Ayaw lang niyang makita kang nagdurusa. Lolo, muntik na akong atakihin sa puso. Hansyang, mukhang hindi mo na makikita ang pagmumukha ng taong ito. Hindi mangyayari yon. Siguradong makakahanap ako ng paraan para mapagaling ka. Lolo, Doktor. Wang, Doktor. Wang, tingnan niyo agad ang lolo ko. Ang matanda ay nagkaroon lang ng huling sandali ng sigla. Nakikiramay ako sa inyong lahat. Muntik na akong atakihin sa puso. Kung sakaling mabuhay pa ang matandang yan, paano ko pa makukuha ang kumpanya mula kay Lin Bingwan? Ate, ngayong wala na si Lolo. Dapat na nating asikasuhin ang mga ari-arian niya, di ba? Sino ang nagsabing patay na ang matanda? Sino ang nagsabing patay na ang matanda? Hayaan mo na sa akin ang lahat, Kuya Xiaofan. Sabi ni Dr. Zhang, si Lolo ay, sa mga nakaraang taon, nag-aral ako ng medisina. Sapat na para gamutin ang sakit ni Lolo. Totoo ba? Kalokohan. Sabi na nga ni Dr. Wang na wala ng pag-asa. Paano mo siya may iligtas? Sa tingin mo ba mas magaling ka pa kay Dr. Wang? Ano? Ano ang gagawin mo? Bago ako maggamot, kailangan ko munang linisin ang paligid. Kung hindi, habang nagpapagaling ako, wala akong oras para patulan ka. Ikaw. Naglakas loob kang saktan ng anak ko. Huwag mo akong sigawan, kundi pati ikaw, isasama ko na. Anong nangyayari sa batang ito? Ang talam ng tingin niya, nakakatakot. Hayaan mo siyang mag-aksaya ng oras. Hindi ako naniniwalang may sakit na hindi kayang gamutin ng isang dakilang doktor, na hindi niya kayang iligtas. Ang damo ng libong mekanismo ay napakalason. Kahit sino ay tiyak na mamamatay. Lolo, nagkataon lang na swerte kang nakilala ako. Totoo pala ang lahat ng ito. Totoong nailigtas ni Kuya Xiao si Lolo. Hindi nga biro ang binatang ito. Ang galing ko sa medisina ay nasa 6,000 puntos lang. Ang galing niya ay hindi bababa sa 10,000. Hindi maaari, gumana talaga ang gamot niya. Hindi ko hahayaang mabuhay ang matandang yan. Hoy, patay na ang lolo ko. Bakit mo pa pinapakialaman ang katawan niya? Hindi kita patatawarin. Ikaw, hindi ba't sinabi mo na hindi mo na kailangang kumilos? Ano bang ginagawa mo? Hindi ko kailangang kumilos para tapusin ka. Ang manggulo sa bahay ko ay isang bagay. Pero ang paulit-ulit namang insulto sa bangkay ng ama ko, hindi ko mapapalampas. Hindi kita patatawarin. Tito, ano bang ginagawa mo? Ano pa nga ba? Siyempre, ilalabas ang walang hiyang taong ito na walang modo. Ubo, ubo, ubo. Itigil nyo yan. Paano nangyari to? Lolo, gising ka na sa wakas. Akala ko hindi na kita makikita pa. Huwag kang mag-alala, bata. Ayos na ang lolo mo. Doktor, kayo talaga ang tunay na henyo. Itay, anong gagawin natin ngayon? Ano na nga ba? Linlangin nyo ang matanda. Itay, buti naman at gising ka na. Oo nga po, lolo. Pinag-alala nyo kaming lahat.
Para sa inyong dalawa, mukhang gusto nyo na yata akong mamatay. Lolo, bakit nyo naman nasabi yan? Kayo ang lolo ko. Paano ko kayo sasaktan? Kanina noong ginagamot ko kayo. Bakit may mga humahad lang sa akin? Pagkakamali lang ang lahat ng ito. Mali ako kanina. Huwag mo na sanang dibdibin. Oh, Shen Yi, salamat sa tulong mo ngayong araw. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako. Ah. May 1,000,000 piso sa card na ito. Tanggapin mo bilang paumanhin namin. Sana ay mapatawad mo ang aming kamangmangan. Talagang mangmang kayo. Kahit ang sarili mong lolo, hindi mo kinikilala. Paano niya nalaman? Hindi pwedeng manatili ang batang ito. Kuya Xiao, ano ang ibig mong sabihin? Na kaya kong lasunin si lolo. Hindi sakit ang nararamdaman ni lolo, kundi nilason siya ng ibang tao. Nagsisinungaling ka. Lolo ko siya. Paano ko siya sasaktan? Lolo, huwag niyo siyang pakinggan. Sinisiraan niya ako. Huwag mong isiping tsamba lang, na nagamot ko ang sakit ng lolo mo. Kaya ka na nagmamalaki. Ang kapal ng mukha mong Sir On ang pamilya Lin. Hindi kita patatawarin. Sir On, tama ka. Sabi mo nilason ko siya. Sige, ipakita mo ang ebidensya. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Ibibigay ko sa iyo ngayon din. Ang bulaklak na ito ang binili mo. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Ano naman ngayon? Ito. Hindi dahil sa bulaklak na ito. Ano ito? Ang tawag dito ay damo ng libong mekanismo. Hindi ito naamoy ng ordinaryong tao. Pero sa paglipas ng panahon, hihina ang iyong katawan. Dahil sa kakaibang amoy nito. Kapag naglalagay ng lason, kadalasan ay ginagamit ang bango ng bulaklak para itago ito. Tama, isa nga itong lason. Anong ibig sabihin nito? Itay, dahil si Xiao Yu ang nagbigay ng bulaklak, sigurado kang siya ang naglason, hindi ba? Tama iyon, lolo, wala akong kasalanan, pinagbibintangan lang ako. Pinagbintangan. Sige, kung ganoon, gusto kong itanong, bakit kayong mag-ama ay may amoy ng damo ng libong mekanismo sa inyong katawan? Ang damong ito ay kayang pansamantalang pawiin ang lason sa inyong sistema. Huwag ninyong sabihin sa akin na nagkataon lang ang lahat. Hindi ko akalain na nagpalaki ako ng 2 hayop na katulad ninyo. Itay. Lolo, nagkamali ako. Mali ang ginawa ko kanina. Tama, Itay. Siguradong may hindi pagkakaunawaan lang dito. Tama na, simula ngayon. Lahat ng inyong mga share ay ibibigay ninyo kay Bingwan. Sa susunod, hindi na ako magiging mabait sa inyo. Ano? Itay, kung kukunin mo ang aming mga share, paano na kami mabubuhay? Lolo, hindi mo pwedeng gawin ito. Ayaw ninyong ibigay ang mga share, hindi ba? Wang tumawag ka ng pulis. Hulihin ninyo ang 2 matandang ito. Sige, huwag, ibibigay na namin. Ayos ba? Itay, aayusin ko na ang mga papeles. Lumayas kayo rito. Bingwan, ipaghanda mo sila ng pagkain. Gusto kong magpasalamat ng lubos sa batang ito. Ay ho. Utang ko sa iyo ang buhay ko ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako sa mundong ito. Lolo, huwag ninyong sabihin iyan. Kung hindi dahil sa tulong ninyo noon, hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Ikaw ay... Lolo, siya si Xiao Fan. Nakalimutan ninyo na ba ang kasunduan natin? Xiao Fan. Ikaw nga ba talaga si Xiao Fan? Aba, hindi ko akalain na ganito ka nakalaki. Bilisan mo. Ikwento mo sa akin. Kumusta ang mga taon mo sa labas? Noong umalis ako sa lungsod ng Tianhai, nanirahan ako sa kabundukan, at nag-aral sa ilalim ng ilang mga guro. Xiao Fan. Hi. Kahit wala na ang iyong mga magulang, ang kasunduan ninyong 2 ay tutuperin ko, lolo, talaga. Salamat, lolo. Lolo, huwag ninyong kalimutan na matagal na akong nililigawan ni Jiao Tai. Ang Lin Group natin ay unti-unti nang bumabagsak. Sa ngayon, ang tanging paraan ay ibigay ako kay Jiao Tai. Sa ganoong paraan lang tayo makakaligtas. Itay mo ba ang nagturo sa iyo niyan? Hindi naman po, 2 bagay lang ang sinabi ni Itay. Ang iba ay sarili ko nang natutunan. Lolo, bakit mo ako pinapalo? Dapat lang kitang paluin. Hayop ka. Ibinibigay mo ang ate mo sa ibang tao. Nakakahiya ka talaga. Itay, kung hindi ko gagawin to, paano ko haharapin si Jiao Tai?
haharapin. Kapag nagpunta siya rito, hindi ko kailanman ipapakasal ang apo kong mahal sa isang basagulero na tulad niya. Guard. Mga guard, tumigil na kayo. Lolo, gusto lang naman pakasalan ni Zhao Tai ang ate ko. Bakit ka pa nag-aalangan? Hindi pa nga siya nagsasalita, pero heto ka at nagmamadaling sumipsip sa kanya. Wala kang alam, hindi ko kayang makitang masira ang Lin Group. Ang pamilyang Lin na binuo natin. Masira ang pamilyang Lin. Dahil lang ba nakaluhod siya kaninang umaga? At kumanta ng pagpapasailalim sa harap ko. Kaya kayo natatakot ng ganito. Huwag mong isipin na dahil may konting kakayahan ka, ay pwede ka nang magsalita ng ganyan. Ngayon, tapos ka na. Kuya Pang. Lolo. Hindi ko akalain na ang pamilya Zhao ay makakakuha ng ganito kalakas na eksperto. Siya ang hari ng underground fighting sa lungsod ng Tianhai. Isang eksperto na hindi pa natatalo sa loob ng 10 taon. Ipinapakilala ko si Zhang Chengbiao. Tapos na ang pamilya Lin natin. Lolo, bilisan mo at pumayag ka na sa gusto ng ate. Tungkol sa kasal kay Zhao Tai. Kung hindi, tayong lahat ang madadamay. Tumahimik ka. Kapag narinig ko pa ang ganyang salita, hindi kita patatawarin. Itay, hahayaan mo na lang ba? Nasirain ni Lin Bingwan ang pamilya natin. Isang hamak na eksperto sa martial arts lang. Pero natatakot kayo ng ganito. May gana ka pang magsalita, kung hindi dahil sa'yo. Hindi tayo magkakaproblema kay Zhao Tai. At hindi rin sana. Tumahimik ka. Ngayon, tapos ka na. Siya lang pala. Hu Meng. May konting lakas. Pero hindi sapat. Bata, dahil nagmamadali kang mamatay. Ngayon, pagbibigyan kita. Kuya Pang, patayin mo siya. Iron Sand Pang, kuya, mag-ingat ka. Kuya, ayos ka lang ba? Paano nangyari to? Isa na akong half-step grandmaster. Paano mo napigilan ang Iron Sun Palm ko? Half-step, kalokohan. Hindi ko akalain na ganito siya kalakas. Bingwan, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ako. Ngayon ko lang din nalaman. Itay, kahit si Chen Pang ay hindi siya katapat. Ano na ang gagawin natin? HMPH, nagmamadali ka. Balak ko lang sana bigyan ka ng leksyon ngayon. Pero mukhang hindi ka marunong tumano ng utang na loob. Sige. Ngayon, ipakikita ko sa'yo ang tunay na lakas ng 10 antas ng Iron Sun Palm. 10 antas ng Iron Sun Palm, hanggang dyan lang pala. Aalis ka na lang ba ng walang palem? Kuya, huwag mo na masyadong dibdibin ang nangyari. Gusto mo bang hindi ko na ito isipin? Sige, lumuhod ka at kumanta pa ng isa. Huwag kang sobra-sobra sa pang-aapi. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang yabang mo Sige, ituloy mo ang kayabangan mo. Ang gunggong na to, sa wakas ay nalintikan din. Zhao Tai, sa paggamit mo niyan, hindi ka ba natatakot na manghuli ng mga pulis? Ang pamilya Zhao namin sa lungsod ng Tianhai ay makapangyarihan. Sino ang may lakas ng loob na hulihin ako? Sino ang makakahuli sa akin? Hindi ba't magaling ka sa martial arts? Ngayon, gusto kong makita kung ikaw ba ang mas magaling o ang baril ko ang mas matindi. Zhao Tai, walang kinalaman si Xiao Fan dito. Basta pakawalan mo si Xiao Fan. Handa akong sumama sa iyo. Ngayong nagmamakaawa ka na, huli na ang lahat. Zhao Tai. Ayos lang. Walang modo. Ngayon din, tatapusin na kita. Sige, kung ganoon, ipapakita ko ang galing ko. Aray ko. Su Qingluan, bakit ka nandito? Nakatanggap kami ng report na may nanggugulo rito. Hulihin ninyo silang lahat para sa akin. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa akin? Alam niyo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay si Zhao Saiho. Nagbabanta ka gamit ang baril. Kahit pa dumating ang tatay mo, huhulihin pa rin kita. Sino ang nagsabing may hawak akong baril? Lighter lang to. Pampatakot lang sa mga tao. Anong batas ba ang nilabag ko?
Puwersahang pagpasok sa pribadong ari-arian, at panggugulo. Dalhin niyo na sila. Hoy, hoy, maghintay ka lang. Hindi kita patatawarin. Young Master Zhao, doon mo na lang sabihin yan paglabas mo ng presinto. Salamat Tumahimik ka, panggugulo. Dalhin sa presinto. Wala akong kinalaman dito. Hindi. Ikaw. Lolo, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Itay, paano na ito? Kahit si Young Master Zhao ay hindi kayang patinuin ang lalaking iyon. Hahayaan na lang ba natin? Nasirain niya ang mga plano natin. Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatagal. Talaga. Pero Itay, pati si Chen Biao ay hindi siya matalo. HMPH, magaling nga ang lalaking iyon sa martial arts. Pero sa harap ng baril, wala siyang laban, hahaha. Hindi ka pa rin ba aamin? Sino ka ba talaga? Binibini. Dapat ko na bang sabihin? Nasabi ko na ang lahat. Ano pa ang gusto mong sabihin ko? Captain Su, naimbestigahan na namin siya. Isa lang siyang ordinaryong tao. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Imposible, kung ordinaryong tao lang siya. Hindi maniniwala ang lolo ko. Pilit mo pa akong ginagawang tatay. Kahit gaano mo pa itago ang pagkatao mo. Hahanapin ko ang mga disipulo mo. Impormasyon ng tauhan. Top secret ng bansa. Wala kang autoridad na tingnan ito. 5 bituin. Hindi ba 3 bituin lang ang pinakamataas? Nahanap na ng boss ang impormasyon tungkol sa junior mo. Ano? Saan? Sa lungsod ng Tianhai. Ihanda ang sasakyan. Bilisan nyo, punta tayo sa lungsod ng Tianhai. Hindi ba 3 bituin lang ang pinakamataas? Bakit may lumitaw na Mother Star? Lola ko, ano na naman ang ginawa mo? Direkta na nilang. Tinawagan na nila ako mismo. Nagsaliksik lang naman ako ng impormasyon ng isang tao. Pakawalan mo na siya agad. Wala tayong kapangyarihang makialam sa kaso niya. Pero, pakawalan mo na. Masusunod. Kuya Xiaofan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero may mga taong gagamitin ang posisyon para mag-higanti. Mukhang mabibigo sila. Ano ang sinasabi mo? Bingwan, ano bang kinalaman mo sa probinsya nung to? Si Kuya Xiaofan ang aking fiancé. Nako, Bingwan, huwag kang magpapaloko sa kanya. Mukha lang siyang disente, pero madalas siyang nambababae sa labas. Niloloko niya ang damdamin ng iba. Balita ko, siya mang fiancé niya. At isa ako sa kanila. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mag-ingat ka, baka aidmanda kita sa paninirang puri. Bingwan, maniwala ka sa akin. May pagkakaunawaan lang dito. Naniniwala ako sa iyo. Bingwan, masyado kang inosente. Huwag kang maniniwala sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, para kang palakang gustong kumain ng karne ng sisna, dahil hindi mo makuha ang gusto mo. Kaya mo ako sinisiraan. Ikaw na probinsyano ka. Sino ang tinatawag mong palaka? Lalabanan kita. Bingwan, anong nangyari sa iyo? Nalasan siya ng damo ng libong mekanismo. Hindi ko akalain na ganito kalupit ang pamilya Lin. Tatawag ako ng ambulansya. Hindi na aabot. Humanap ka ng malinis na lugar, kaya ko siyang gamutin. Sa bahay ko na lang. Malapit lang ang bahay ko. Bakit ka nakatingin sa akin? Best friend niya ako. Sa tingin mo ba sasaktan ko siya? Sumunod ka sa akin agad. Terra. Dahan-dahan lang. Hindi rin basta-basta ang pagkatao ni Su Qingluan. Paano kung harangan niya tayo? Ang mga tauhan ko ay nasa daan na. Dagdag na bangkay lang naman ang resulta nito. Hoy, ano bang ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong subukang gumawa ng kalokohan kapag lasing ka sa gabi. Kung hindi kita patatawarin. Ano bang nasa isip mo? Puro maruming bagay lang. Fiancé ko siya. Sa tingin mo ba kailangan ko siyang samantalahin? Pero hindi mo rin dapat. Sige na. Bingwan, ayos ka lang ba? Huwag mo na siyang intindihin, magpatuloy ka lang. Ayos na ito, HMM. Ang galing mo. Sino ba sa tingin mo ang gumawa niyan?
Konting papuri lang, lumalaki na agad ang ulo mo. Umalis ka nga. Ngayon lang ako nakakita ng taong nagpapagamot pero kailangang maghubad ng damit. Ano ba ang ginagawa mo? Kung ayaw mong mamatay, kailangan mong gawin to. Hoy, 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 sinasabi ko sa'yo, huwag kang gumawa ng kalokohan. Kundi, hindi kita patatawarin. Ano? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ah. Ano ba? Sabi ko bitawan mo ako. Sabi ko bitawan mo, kaya bitawan mo. Hi. Array. Sinasabi ko sa'yo, ang pagsasanay mo ay nauwi sa maling landas. Ang enerhiya mo ay bumabalik sa loob. Napinsala ang iyong mga ugat. Hindi ba't nitong mga nakaraang araw? Tuwing hating gabi ay nakakaramdam ka ng pag-aalboroto ng dugo. Parang sinasaksak ang puso mo. Paano niya nalaman? Sa kalagayan mong yan, kung hindi mo pa ipapagamot, hindi lalampas ng 1 buwan. Siguradong katapusan mo na, kung hindi lang dahil sa relasyon natin. Ni Bingwan. Wala akong pakialam sa'yo. Kung ganun, paano ito gagamutin? Gagamit ako ng masahe tuna, para ayusin ang daloy ng iyong mga ugat, kaya ang mga damit mo, kailangang habarin lahat. Itong babaeng to, HMP, ang bilis talaga kumilos, walang paligoy-ligoy. Binabalaan kita, kapag sinubukan mo akong lokohin, hinding-hindi kita patatawarin. Siya, talagang kaya niyang ayusin ang mga ugat ko. Xiao Fan, ano ba talaga ang pinagmulan mo? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ha? Ano ang ginagawa mo? Isara mo ang pinto. Ah, sige. Ha? Gagamutin kita. Pero ang sabi ko ay lumabas ka. Tapos isara mo ang pinto. Pagkatapos kong magsalita, umalis ka na. Ang gusto ko lang sabihin, tungkol sa paggamot ko sa'yo, pwede bang huwag mong sabihin sa kanya? Natatakot akong magkamali siya ng intindi. Lumayas ka na nga. Oo na, oo na, oo na. Hi. Kailangan ba talagang magalit ng ganyan? Hindi naman sa hindi ko nakita ang medical certificate mo. Ikaw talaga si Xiao Fan. Walang nagturo sa'yo na bago pumasok. Sa bahay ng iba ay kailangang kumatok muna. Kumatok, naghihingalo ka na. Iniintindi mo pa ang mga maliliit na bagay na yan. Interesado ka pala, minamaliit talaga kita noon. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Baka sakaling patawarin pa kita. Bata, tingnan mo ng mabuti ang sitwasyon mo. Nandito ka pa rin, at nagtatangkang takutin ako. Pwede bang tumigil ka na? Gabi na, nakakaabala ka sa mga tao. Dapat pinatahimik mo na siya para hindi na tayo magtalo. Lone Wolf, kilala mo ba siya? Ika-10 pwesto sa listahan ng mga mamamatay tao. Ang dami mo palang alam, binibini. Pero hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Mukhang sa paggamot ko, maayos na ang lagay ng babaeng ito. Pero, mukhang hindi pa rin siya katapat ng taong yan. Bilisan mo, tumawag ka ng tulong. Takbo. Ang lakas ng taong yan ay higit pa sa inaakala mo. Kapag hindi ka pa umalis, huli na ang lahat. Wala pang nakakatakas sa biktima na napuntirya ko. Mamatay ka na. Ah, ang galing niya pala. May ibubuga ka rin pala, bata. Pero kailangan mo pa ring mamatay ngayon. Mag-ingat ka, may sniper. Kahit gaano ka pa kagaling, siguradong katapusan mo na ngayon. Hindi ba ikaw ang Lone Wolf? Bakit may kasama ka pa? Sasabihin ko na ang totoo. Kaya ako hindi pumapalya, ay dahil sa planong napakadetalyado. Kahit gaano ka pa kahusay lumaban ngayon, mamatay ka pa rin.
Ikaw. Ano ang ginawa mo sa akin? Nilagyan ko lang ng lason. Ang dulo ng punyal mo. Sabi mo wala kang nararamdaman. Bakit ka nagpapanggap? May sakit ka ba? Ikaw. Sugurin niyo siya. Umiwas ka. Grabe, pati bala kaya niyang harangin. Paano na to? Ayos lang, hindi na siya magtatagal. Oy, Xiao Fan, ikaw talaga, matagal ka na palang nandito sa lungsod ng Tianhai. Pero hindi mo man lang ako sinabihan. Pinahirapan mo akong hanapin ka. Ha ha ha. Si Lei Kuang, ang Diyos ng digmaan. Siya pala ang nakatatandang kapatid Shekshong niya. Ha ha ha. Oy. Kuya, bakit ka nandito? Nako, matagal na tayong hindi nagkita. Tara, magsaya tayo. Mag-inuman tayo sa labas. Ha? Sa ibang pagkakataon na lang. Ay, pasensya na, nakalimutan ko. Ito ba ang iyong kasintahan? Ako ang nakatatandang kapatid ni Xiao Fan. Ha ha ha. Hindi siya yun. Gets ko, gets ko. Mahiyain pa ang mga kabataan ngayon. Nahihiya na siya. Ha ha ha. Ito, halika. Naimbestigahan ko na, ang One Wolf na yan, ay inupahan ng mag-ama ni Linzing. Gusto mo bang tulungan kita, kapatid? Hindi na, kaya ko na itong ayusin mag-isa. Sige, nga pala. Ito ang ibinigay sa'yo ni Guro. Gamitin mo kung kailangan. Sabi nila, lagi kang nakatira sa bahay ng babae. Baka isipin ng mga tao na isa kang boytoy. Hindi naman kami ganoon. Gets ko, gets ko. Ha ha ha, sige na, aalis na ako. Ha ha ha. Anong alam mo? Wala kang alam. Si Lei Kuang, ang Diyos ng digmaan, ay tunay mong kapatid. Oo, kahit medyo kulang siya sa diskarte, at laging napapagalitan ni Guro, pero totoo na siya ang aking nakatatandang kapatid. Ang lakas niya ay higit pa sa isang master. Siya ang pinakabatang Diyos ng digmaan sa hukbo. Sabi mo kulang siya sa diskarte. Hayaan na nga, kahit ipaliwanag ko, hindi mo rin maiintindihan. Titingnan ko muna kung gising na si Bingwan. Sabi mo, tinalo ng batang iyon si Jiao Tai. Xiao Fan, hindi basta-basta ang taong iyon. Kailangan mo akong ipaghiganti. Sabi nila, ang pangalan niya ay Xiao Fan. May litrato ba siya? Meron. Hindi ko akalaing ang bastardo ng pamilya Xiao pala siya. Pagbalik niya, tapos ang bastardo na yan. Tingnan natin kung saan ka tatakas. Itay. Kahit si Kuya Jiao ay hindi siya matalo. Marami pang paraan para harapin ang isang tao. Marami akong kakayahan at paraan. Paluluhurin ko siya sa harap ko para humingi ng tawad. HMPH. Magbigay ng abiso. I boycott ang Lin Group sa lahat ng aspeto. Itay. Bakit nandito pa ang mamamatay tao na iyon? Gunggong. Lin, hindi maganda ang nangyayari. Naglabas ng pahayag ang Jiao Group. Ay boycott nila ang ating Lin Group. Ngayon, lahat ng ating mga partner ay gustong putulin ng kontrata sa atin. Dahil sa iyo, napahamak ng husto ang pamilya Lin. May gana ka pang kumain. Bakit naging ganito? Hindi ba't kakapirma lang natin ng kontrata? Hindi mo pa rin ba alam kung bakit? Dahil sa gulo nyo ng batang iyan, Jiao. Kaya tayo pinupuntirya ng pamilya Jiao. Ate, napahamak mo ako ng husto. Tama na. Pagputol lang ng kontrata, di ba? Kung kailangan, humanap na lang tayo ng iba. Itay, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hanggat ang pamilya Jiao sa lungsod ng Tianhai ang nagsalita, sino pa ang mangangahas na makipagtulungan sa atin? Lolo, nagbigay na ng ultimatum ang pamilya Jiao. Hanggat pumunta si Xiao Fan para humingi ng tawad. Baka sakaling patawarin nila tayo. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ng ganito. Ano naman kung humingi siya ng tawad? Sige na. Pupunta na ako ngayon din. Kuya Xiao Fan, malinaw na gusto ka lang pahirapan ni Jiao Tai. Huwag kang mag-alala.
Hindi nila ako kayang gapiin. Mabuti. Boss Zhao, dumating na si Xiao Fan. Nasa labas lang siya ng pinto. Paluhurin mo siya sa labas. Hanggat wala ang utos ko, huwag mo siyang patayuin. Masusunod. Bastardo ng pamilya Xiao. Ngayong nasa kamay na kita. Malas mo. Hindi ko rin naman inaasahan na sila ang magpapatumba sa iyo. Gusto ko lang makita ang galing mo. Sinasabi mo bang may iba ka pang paraan? Bata, nagbago na ang panahon ngayon. Ang labanan ngayon ay base sa lakas at koneksyon. Lakas at koneksyon. Bakit? Makikipaglaban ka ba sa akin gamit ang koneksyon? Ha ha ha, matapang ang batang ito. Ang pagyayabang mo lang. Ang magpapalala lang ng sitwasyon mo. Lumabas ka na at lumuhad doon, HMPH. Baka sakaling patawarin ko ang pamilya Lin. Kung hindi, sa loob ng 3 araw. Siguradong mawawasak ang pamilya Lin. Sige, dahil gusto mong maglaro ng ganito. Sisabayan kita. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Patawarin kita, pero ang pamilya Zhao ay hindi. Ikaw. Patawarin mo ako, ha ha ha. Isa ka lang na natitirang basura mula sa pamilyang Xiao. Nababaliw ka na ba? Mukhang ang pamilya Zhao ay sangkot din pala sa nangyari sa pamilya ko noon. Sige, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Sa tingin mo ba ay nagpapantasya lang ako? Sa loob ng 10 minuto, palulubugin ko ang pamilya Zhao. Ha ha ha, bata ka. Ang galing mo namang magkunwari. Ipagbigay alam sa lahat, sabihan ang lahat na magsanib puwersa para gipitin ang Lin Group. Gusto ko siyang matuto. Ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng Zhao Group. Masusunod. Sir Zhao, hindi maganda ang nangyayari. Lahat ng pondo natin ay na-freeze. Hindi maaari. Sino ang may lakas ng loob na i-freeze ang mga asset ko? Ito ay gawa ng pilak na Sorrow. Sir Zhao, kung hindi natin ito maayos agad, ang Zhao Group ay mawawalan ng kahit katiting na cash flow. Sa loob ng 1 oras, tuluyan na tayong mababang karote. Ang pilak na Sorrow, iyon ang pinakamakapangyarihan at misteryosong organisasyon. Tama. Hindi maaari. Paano tayo nakabangga ng organisasyong tulad nila? Bata, ikaw ang may pakana nito, di ba? Tama, ako nga. Ano naman ang magagawa mo? Hindi maaari. Talagang hindi maaari. Isa ka lang naligaw na anak ng pamilyang Xiao. Paano ka magkakaroon ng koneksyon sa pilak na Sorrow? Hindi ba't napakalakas mo? Ngayon, ipakita mo ang galing mo. Gusto kong makita kung paano makakaligtas ang pamilya Zhao ninyo sa ilalim ng paghihigpit ng pilak na Sorrow. Huwag mong kalimutan kung paano ka nabubuhay ngayon. Alam mo kung anong mga paraan ang ginamit mo para utusan silang gipitin ako. Pinapayuhan kitang pakiusapan ng pilak na Sorrow na huminto. Kung hindi, paano ko papopondohan ang pagpapagamot mo? Nananakot ka pa gamit ang baril. Itigil mo na ang walang kwentang Saturday. Tumawag ka na. Sa ganyang kaliit na paraan, naglalakas loob kang takutin ako. Hindi ba't kanina lang ay gusto mo akong paluhurin para humingi ng tawad? Ano na ngayon, ha? Xiao Fan, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Halika, may itatanong ako sa iyo. Sige, sabihin mo, sabihin mo. Noong inatake ang mga magulang ko, kasali ba ang pamilya Zhao mo? Xiao Fan, ang pagkamatay ng mga magulang mo ay walang kinalaman sa akin. Ako. Ginamit ko lang ang kapangyarihan sa negosyo para gipitin ng kaunti ang pamilyang Xiao. Kung ganoon ang sabi mo, sino pa ang ibang puwersang kumalaban sa pamilya ko? Sino sila? Kung talagang nahihirapan ka, ayos lang.
Pero hindi ko masisiguro kung ang baril ko ay hindi paputok. Hindi ko alam. Hindi ako naniniwala sa pamilya Chin. Wala kaming anumang alitan ng pamilya Chin. Sa tingin mo ba ay madali mo akong maloloko? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hindi kita niloloko. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Pero bakit naman gipitin ng pamilya Chin ang pamilya ko? Hanggang sa patayin pa nila ang mga magulang ko. Hoy, nakita ko lang ngayon. Pumasok si Zhao Tai sa kumpanya ni Bingwan, bilisan mo. Sige, papunta na ako agad. Kapag may isang hiblaman ng buhok ni Bingwan ang nawala ngayong araw, ipapabaon ko kayo sa kanya. Aayusin ko na ito agad. Buwisit na Zhao Tai. Ate, ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo. Naniniwala ka ba talaga na ang fiancé mo ang makakalutas sa problema ng kumpanya? Naniniwala ako sa kanya. Sus. Wala namang silbi ang paniniwala mo sa kanya. Si Young Master Zhao lang ang makakatulong sa atin para ayusin ang problema. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumayag. Kahit hindi ka pumayag, mapipilitan ka pa rin. Kayong dalawa, lumabas na kayo. Bingwan, bakit ka biglang nagagalit? Bakit ka nandito? Ako. Hindi ka welcome dito. Ano bang ginagawa mo? Security, tulong. Huwag kang sumigaw. Sa Lin Group na ito, sino pa ang makakapigil sa akin? Kapag nagtangka kang gumawa ng kalokohan, hindi kita patatawarin. Siya. Ang tinutukoy mo ba ay si Xiao Fan? Sa ngayon, hindi ko man lang alam kung buhay pa siya o patay na. Ano? Ikaw? Ano ang ginawa mo sa kanya? Ano? Ang sino mang kumalaban sa akin, dapat lang napagbayaran nila ito. Kung magiging mabait ka sa akin ngayon, baka patawarin ko pa ang buhay niya. Itay, malaki ba ang kikitain natin ngayon? Siyempre, nangako si Young Master Zhao sa atin. Kapag nakuha na niya si Lin Bingwan, pati ang Lin Group at iba pa. Sa wakas, hindi na natin kailangang sumunod sa gusto ng babaeng yan. Bakit siya nandito? Hindi ba siya pinatalsik ni Boss Zhao? Harangan niyo siya. Huwag niyo hayaang masira ang plano ni Boss Zhao. Tumigil ka. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Nasaan si Bingwan? Yang Chen. Opisina ito ng kumpanya. Hindi ito lugar para maghasik ka ng lagim, umalis ka na. Ang ate ko ay sinusubukan lang ayusin. Ang gulo na ginawa mo. Naghahanap siya ng investor. Kung may kahit kaunting konsensya ka, huwag ka nang manggulo rito. Kalokohan. Nakita ko mismo kanina. Pinuntahan ni Zhao Tai si Bingwan. Bingwan, nandyan ka ba sa loob? Bingwan, tulong. Huwag kang sumigaw, kahit sino pa ang dumating. Hindi ka na nila mail iligtas. Bitawan mo ako. Buwisit ka, hindi kita patatawarin ngayon. Miss Su, kahit matalik kang kaibigan ni Bingwan, hindi mo dapat ginugulo ang kumpanya namin. Mga tao, palabasin niyo silang dalawa. Tulong. Daw lang, hulihin mo siya agad. Sinasabi ko sa inyo, kapag may nangyaring masama kay Bingwan, hindi ko kayo patatawarin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ha? Paulit-ulit nyo nang inaapi ang pamilya ni Bingwan. Ayos ka lang ba? Bingwan, kamusta ka? Ayos lang ako, mabuti na lang at dumating kayo sa tamang oras. Bakit kayo nandito? Ikaw na Zhao Kai. Paano mo nagawang gawin ito kay Bingwan? Napakawalang hiya mo. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Teka, ako ang haharap sa taong ito. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng gulo. Gulo. Ano naman kung gumawa ako ng gulo? Xiao Fan, siya ang batang master ng pamilya Zhao. Anak ni Zhao Saiho. Ininsulto niya ang aking kasintahan. Wala akong pakialam kung sino siya. Xiao Fan, kung susubukan mong saktan siya kahit isang hibla ng buhok, damay ang buong Lin Group sa kapahamakan. Ikaw ang naghanap ng gulo. Bakit kailangan mong idamay ang Lin Group sa kamatayan mo? Kailan pa naging duwag ang mga lalaki sa pamilya Lin? Dahil lang sa pagsipsip sa iba, ipinamimigay niyo ang sarili ninyong pamilya. At ano naman kung wala akong silbi?
Sa isang salita ko lang, maglalaho ang Lin Group sa isang iglap. Hindi ba't napakagaling mo? Hindi ba't napakatapang mo? Sige nga, iligtas mo ang Lin Group. Akala mo ba hawak mo na ang pamilya Lin? Kahit ang tatay mo, hindi mangangahas na kausapin ako ng ganyan. Ako. Huwag kang magyabang sa harap ko. Ngayon din, papatulan kita. Lao Chen, hayaan mo ako. Ako, HMM. Sandali, wala naman akong sinasabi ah. Sinaktan mo ang tatay ko. Hindi mo na ako pwedeng saktan. Talagang naglakas loob kang saktan ako, ha? Kayong lahat sa pamilya Lin, isa-isa. Kailangang mamatay dito sa harap ng mga security guard. Bakit puro security guard na lang ang tinatawag mo? Tumigil ka na. Ang mga basurang iyon ay tapos na sa akin. Nagdala ka ng grupo ng mga mahihina, at naglakas loob kang manggulo. Gusto mo bang mamatay? Sige, Xiao Fan. Huwag mong isipin na dahil malakas ka, ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ngayon din. Sa isang tawag ko lang, maglalaho ang Lin Group ninyo. Ha? Sige nga, gusto kong makita. Kung paano mo wawasakin ang pamilya Lin. Kuya Xiao Fan, hayaan mo na lang kaya. Ang sino mang mang-api sa iyo, ay dapat magbayad ng mahal. Huwag kang matakot sa kanya, Bing Wan. Pero, magtiwala ka sa akin. Maghintay ka lang. Xiao Kai, nasaan ka? Tai, nandito ako. Patay ka na, bata ka. Dumating na ang tatay ko. Tapos na ang pamilya Liu natin. Tai, sa wakas, dumating ka na. Hindi mo alam kung paano nila ako tinrato. Ang taong ito, sinaktan niya ako. Ininsulto niya ang kasintahan ko. At ano naman kung ininsulto ko ang kasintahan mo? Dapat siyang magpasalamat dahil nagustuhan ko siya. Lintik na yan. Ang batang ito, talagang gusto akong patayin. Tai, bakit mo ako sinasaktan? Ang sinasaktan ko ay ikaw. Hayop ka. Array, Tai. Tai. Si Kuya Xiao, ilang beses ko na siyang pinatawad sa mga kasalanan niya. Wala ka talagang hiya. Nang bubali ka pa ng mapapangasawa ng iba. Sa tingin mo ba, hindi ka dapat bugbugin? Itay, bakit pati si Zhao Tai, takot na takot kay Xiao Fan? Malay ko ba dyan? Ano ba, ipaliwanag mo naman sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Siguro dahil sa karisma niya. Sus, bolero. Teka, ibig sabihin ba nito ay tapos na ang krisis sa Lin Group natin? HMM. Mabuti naman, humingi ka na agad ng tawad kay Xiao Fan. Xiao Fan, nagkamali ako. Sana ay mapatawad mo ako. Pagbigyan mo na ako sa pagkakataong ito. Ano ang posisyon mo? Bakit Xiao Fan? Dapat Tito Xiao ang itawag mo. Tito Xiao, nagkamali ako. Maglilingkod ako sa iyo habang buhay. HMPH, Xiao Fan. Ano sa tingin mo, dapat ko bang patawarin ang asong ito? Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, siguradong tuturuan ko siya ng leksyon. Gusto mo bang bigyan ko siya ng pagkakataon? Sige, ibigay niyo ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Zhao. Paano niya nagawang humingi ng ganyan? Kalahati ng ari-arian, kahit ang mga magnanakaw ay hindi kasing lupit niya. Ang tapang niya talaga. Hindi ba't medyo, sobra na ang ginagawa natin? Ate, hindi yan sobra. Desidido na ako. Kalahati ay kalahati. Aayusin ko ang lahat ngayon din. Hindi ako nananaginip, di ba? Pumayag talaga siya. Nawawala na ba sa sarili ang Itay? Kalahati ng ari-arian ng Zhao, hindi ba't? Ibig sabihin ba nito, ang Lin Group natin, ay mas makapangyarihan na kaysa sa pamilya Zhao? Sige na, disiplinahin mo ng mabuti ang anak mo. Kapag naulit pa ito, alam mo na ang mangyayari. Opo, opo, opo. Ano pa ang hinihintay nyo? Magpasalamat kayo kay Tito Xiao. Salamat po, Tito Xiao. Salamat po, Tito Xiao. Ngayon, kayong dalawa naman. Kuya Xiao, may pagkakamali lang. May hindi pagkakaunawaan dito. Paulit-ulit nyo akong minamaliit. Akala nyo ba ay madali lang akong apihin? Xiao Fan. Pinakaayaw ko ang mga traidor na gaya nyo. Ibigay mo silang dalawa sa akin. Ako na ang bahala sa kanila. Ate, nagkamali ako. Pwede mo ba kaming tulungan? Isang pamilya naman tayo. Tama, ate. Hindi na namin uulitin.
Kuya Xiaofan, kung may mangyari sa kanila, masasaktan din si Lolo. Pwede bang palampasin na lang? Sige, susundin kita. Umalis na kayo rito. Xiaofan, aalis na rin kami. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang problema sa pamilya ko. Ang galing, pati ang pamilya Zhao ay napasuko mo. Sabihin mo nga sa akin, paano mo napasuko si Zhang Saihai? Kinausap ko lang sila ng maayos. Daanin sa diplomasya. Daanin sa diplomasya. Sa tingin ko, dinadaan mo sila sa dahas. Itay, ano ba talaga ang nangyari? Tumahimik ka, alam mo ba na sa isang salita lang niya? Halos mabangkarote ang buong pamilya Zhao natin. Ang galing naman. Sino ba talaga siya? Hindi ko rin alam. Pero nakakatakot ang pinagmulan ng batang ito. Tama, dapat mong siguraduhin na maayos ang pakikitungo mo sa kanya. Kapag nagkaroon pa ng kahit anong problema, hindi kita patatawarin. Naintindihan mo? Opo, naintindihan ko. Lahat ng mga partner, nakipag-collaborate na ulit siya sa akin. Salamat, Kuya Xiaotian. Ikaw ang fiancé ko. Sino pa ba ang tutulungan ko kundi ikaw? Hoy, 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 may tao pa rito, no? Pwede bang isaalang-alang nyo rin ang nararamdaman ko? Jing Luan, salamat sa pagpunta rito para tulungan ako. Salamat sa akin. Halikan mo nga ako. Sige na, sige na, sige na. Di na kung di na. Bingwan, may pabor sana ako sa'yo. Pwede mo bang, ipahiram sa akin ang fiancé mo? Ha? Anong ipahiram? Gamit ba ako? Hindi ako samasang-ayon. Hindi ka samasang-ayon. Kailangan ba ng pagsang-ayon mo? Basta pumayag ang asawa ko. Ayos na. Pwede ba? Asawa ko, ipahiram mo muna siya sa akin. Pangako. Sisiguraduhin kong hindi siya mapapahamak. Sige na nga. Sige. Sige. Sabihin mo, bakit mo ako hinahanap? Hindi ba marunong kang manggamot? Gamutin mo ang isang tao para sa akin. Sige na nga. Dahil tinulungan mo si Warner ngayong araw. Pero kailangan kong maningil. Napakayaman mo na. Iniintindi mo pa ang maliit na halagang ito. Kahit hindi naman ako kapos sa pera. Kailangan ito ni Warner. Isa pa, pagdating sa pera. Sino ba namang tatanggi sa sobra? Ikaw. Wala kang pera. Gusto mo, ialay ko na lang ang sarili ko sa'yo. Pasamugin. Sabi ko na nga ba, may mali sa kanya. Hindi ko inakalang hindi pa pala siya sumusuko sa akin. Hindi sa pinapagalitan kita. Pero, itinuring kitang kaibigan. Tapos gusto mo lang pala akong matikman. Wala na ba tayong, kahit kay titing na tiwala sa isa't isa? Hoy. Kapatid, may natanggap kaming balita. May mga killer na nagtitipon sa Tianjin City. Hinahanap ba nila si Warner? Hindi. Ang target nila sa pagkakataong ito ay ikaw. Sa ngayon, ang pang-8 sa listahan ng mga killer, ang Silver Fox, at ang pang-10, na si Feng Yi, ay nakarating na sa Tianjin City. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, desidido na talaga silang itumba ka. Silver Fox trench coat. Hihihi. Ha, nakakatuwa. Kinuha pa nila ang mga eksperto na nasa top 10 nanograms listahan ng mga killer. Mukhang hindi si Lin Yutong ang nasa likod nito ngayon. Si Qin Ye yata yan. Gusto mo bang kami na ang gumawa ng paraan, Shidi? Hindi na. Ako na ang bahala. Ano ang nangyayari? May mga killer na naman bang susugod sa hari? Hindi. Sa akin sila nakatutok ngayon. Ikaw. Bakit ka naman nila pag-iinitan? Ang pamilya Zhao ba ito? Si Lin Yu pa rin ang bahala. Hindi ko rin alam. Malalaman natin pagdating nila. Terror na. May malubhang sakit si Leiyan. Ang pamilya Lei ay naglabas ng gantimpala. Kung sino man ang makapagpagaling kay Leiyan. Ang pamilya Lei ay handang mag-alok ng isang Ganoderma na pulang apoy bilang gantimpala. So, dumating ka para sa Ganoderma na pulang apoy. Kailangan ko ang Ganoderma na pulang apoy para sa aking pagsasanay. At ang Ganoderma na pulang apoy na ito ay hindi lang makapagpapabilis ng iyong pagsasanay, doble ang bunga sa kalahating pagsisikap, at maayos nito ang mga nasirang meridian mo. Pakiusap, ay, Terra na.
Sa pagkakataong ito, inimbita ko si Wang Shen. Ang taong ito ay tinaguri ang pinakamagaling na doktor sa Shangjing. Naniniwala ako na sa kanyang husay sa medisina, ay tiyak na mapapagaling si Master Lei. Hindi ko lang alam kung totoo ba ang gantimpala. Huwag kang mag-alala, Ginoong Shu. Pinahahalagahan ni Master Lei ang reputasyon. Ang Ganoderma na pulang apoy ay handa na. Ayos, mabuti naman, ha ha ha. Jin Lenghan, bakit nandito ka? Bata, alisin mo ang mga kamay mong marumi sa katawan ng kasintahan ko. Ano ba? Hindi naman ito pagpapagamot. Ito ay ginagawang panangga ng iba. Xu Ziming, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong kasintahan? Wala akong kaugnayan sa'yo. Mayroon na akong kataypan. Huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Kataypan. Ha, peke lang pala yan. Ha, hindi naman masama tong batang ito. May kakayahan. Bata. May isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Ang unang kataypan ni Su Qingluan ay tapos na. Ang pangalawa ay naaksidente sa sasakyan. Ang pangatlo ay kasalukuyang nasa ospital, nakahiga sa ward. Naiintindihan mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Hindi mo kayang tumanggap ng papuri. Binabantaan mo ako, Siyempre hindi. Nagbibigay lang ako sa'yo ng payo. Huwag kang maging palaka na naghahangad ng karne ng sisna. Kung hindi ka mag-iingat, baka mawalan ka pa ng buhay. Xu Ziming, anong ginagawa mo? Binababalaan kita. Huwag kang magulo. Qingluan, wala naman akong ginawa ngayon. Mga kaibigan, pakiusap, manatiling kalmado. Lahat tayo ay dumating para batiin si Master Lei. Kung gagawa pa kayo ng kaguluhan, huwag ninyong sisihin kami kung pinaalis namin kayo. Haha, tama si kuya. Tama si kuya. Qingluan, hindi ba gusto mo ang Ganoderma na pulang apoy? Kapag nagamot ko si Master Lei, bibigyan kita ng kalahati. Hindi na. Dumating din ang kataypan ko para gamutin si Master Lei. Kaya niyang gamutin. Baka naman mapatay si Master Lei niyan. Ay. Huwag mong damdamin. Sasabihin ko sa'yo, ang taong ito, ang ugali niya ay bitawan. Si Xing Rongchen ay talagang mabuting tao. Marahil pangatlo lang siya sa mundo. Mapagmataas. Sa tingin mo ba madali akong lokohin? Ehem. Patawad, Ginoo, huwag kang magagalit. Si Xiao Tian ay talagang marunong sa medisina. Maraming sikat na doktor ang hindi kasing husay niya. HMP, Qingluan. Akala mo ba nababaliw ako? Ang kaalaman sa medisina ay nangangailangan ng mahabang taon ng pag-iipon. Bago mo ito makamit, saan ka nakarinig? Ng isang batang sikat na doktor. Iyan ay dahil kulang ka sa karanasan. Tumahimik ka na. Qingluan, ang iniimbitahan kong Dr. Wang ay nasa daan na. Baka naman ang batang ito, nabantog sa buong mundo, ay mas magaling pa kay Dr. Wang. Kung ganoon, kung hindi lang dahil ikaw ay kabilang sa pamilya Su, matagal ko nang siyang ipinabalik sa'yo. Pero, hoy, terror na. Hindi na kailangang mag-aksaya ng laway sa taong mamamatay na. Ang kapal ng mukha mong sampain si Master Lei. Kahit papatawarin ka ni Master Lei ngayon, hindi kita patatawarin. Hoy. Doktor, maghanap ng doktor. Master Lei, lumaban ka. Ang iniimbitahan kong Dr. Wang ay nasa daan na. Panginoong Wang. Dr. Wang. Salamat, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako nakaligtas. Nagagawa ko lamang, pigilan ang iyong karamdaman, upang lubos na gumaling. Natatakot akong wala akong magagawa. Dr. Wang, huwag kang magbiro.
Paano magkakaroon ng sakit na hindi mo kayang gamutin? Ikaw ang pinakamahusay na dalubhasa sa medisina. Dr. Wang, basta't gumaling ang aking sakit, magbabayad ako ng kahit magkano. Hoy, hindi ito usapin ng pera. Ang totoo, kulang ang aking kaalaman at kakayahan. Wala na ba talagang paraan? Hindi naman sa wala ng paraan. Sa inyong lungsod ng Tianhai, may isang batang lalaki na nagngangalang Xiao Tian. Ang kanyang husay sa medisina ay mas higit pa sa akin. Kung siya ang gagamot, tiyak na gagaling ka. Ano? Ha? Ano ang problema ninyo? Kilala ba ninyo si Xiao Tian? Doktor, hindi mo alam. Kanina lamang, may dumating dito. Isang binata na nagngangalang Xiao Tian. Sinasabi niya na marunong siyang maggamot. May larawan ka ba niya? Bilisan at ilabas ang CCTV. Hindi naman talaga ganoon kasabay. Ang bata pa ng lalaking iyon. Paano siya makakaalam ng medisina? Tama, siya nga. Ngayon, magkakaproblema tayo. Bilisan niyo at puntahan siya. Ako mismo ang susando. Kainis naman. Pwede bang magpaliwanag ka? Ano ang ipapaliwanag ko? Ayaw nila na ako ang gumamot, pero pinilit ko, na nakiusap akong paulit-ulit na ako ang gagamot. Hindi ba't ang inyong tungkulin ay ang magpagaling at magligtas ng buhay? Bakit sa'yo? Naging parang hinahayaan mo na lang silang mamatay. Ito ang tinatawag kong paggalang sa kapalaran ng iba. Kawawa naman ang aking Red Flame Lingzi. Ang tagal ko nang hinanap, ito lang ang nahanap ko. Ngayon, wala na. Napapanood ko lang itong mawala sa aking harapan. Sa totoo lang, iyan para sa'yo. Ay wala namang silbi. Yung iyong kondisyon na nagkakamali ang daloy ng enerhiya. Para sa'yo, kailangan lang ng dagdag na oras. Totoo. Hindi kita kailangang lokohin. Tara, umuwi na tayo. Mga kaibigan, dahan-dahan lang. Dr. Xiao, hindi ko akalaing magkikita tayo agad. Oo nga. Hindi ko talaga inasang magkikita tayo dito. Bakit hindi pa gumaling ang sakit niya? Napakakomplikado ng sakit ni Lei. Maliban kay Dr. Xiao, wala nang ibang makakapagpagaling. Dr. Xiao, pasensya na, hindi kita nakilala. Sana huwag mong dibdibin. Lei, dahil hindi mo kami pinagkakatiwalaan, maghahanap ka na lang ng iba. Aalis na kami. Hoy, Qingluan, hindi ba't humingi ka na ng tawad? Tungkol sa kanila, bibigyan kita ng paliwanag. May 5 milyon sa card na ito ni Xiao Zhenling. Isipin mo na lang na regalo ko ito sa'yo. Okay lang ba sa'yo? Sige. Walang problema. Xiao Fan, hihintayin kitang mamatay. Talagang isa kang mahusay na doktor. Ang galing ng mga kamay mo. Mukhang kaya mong bunuin ang mga taong nasa bingit ng kamatayan. Hindi ko akalaing ganoon siya kagaling. Su Qingluan, Su Qingluan, ikaw, bakit mo ginawa iyon? Bakit ka pumunta para ipaalam ang kasal? Hindi pa siya kasal kay Warner. Baka may pagkakataon pa ako. Sara. Sige, subukan mong bumangon at damhin. Sige, gumaling na ako tuluyan. Gumaling na rin ang lakas ko. Maraming salamat, Dr. Xiao. Wala kang dapat ipasalamat, dahil binayaran mo ako. Pagalingin ka ay nararapat lang. Ito ang pagkakaiba. Lolo, hinahangaan kita. Hindi mo kailangang mababa ang tingin sa sarili. Siya ay nasugatan ng isang dalubhasa. Mahirap gamutin ang ordinaryong medisina. Lei. Yung sinabi mong gantimpala, counted pa ba? Oo naman, counted. Mag-uutos na ako ngayon. Kumuha kayo ng pulang liana. Opo. Xiao Tian, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makukuha. Ang bilis lang ng pulang liana. Kailan ka pa naging ganito ka-polites? Nagpapasalamat lang ako sa'yo. Gusto mong uminom ng tsaa sa bahay namin. Yan ba'y para imbitahin mo ako sa tsaa? Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo. Yung mga plano mo. Ikaw. Kung ayaw mo, edi huwag, baliw. May pumatay. Anong ginagawa mo? Tigil.
Ikaw. Kung ayaw mo, edi huwag. May pumatay. Anong ginagawa mo? Tigil. May mga mamamatay tao. Malakas sila, umatras muna tayo. Mga walang kwenta. Kung wala kayong kakayahan, huwag kayong humadlang. HMP. Kaibigan, lumabas ka na. Nakakatuwa, nagawa mong makita ang posisyon ko. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Pilak na Zoro. Tama, hindi ko akalaing kilala mo ang pangalan ko. Ang ikawalong assassin sa listahan. Magiging abala ito. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Baka sakaling palampasin ko ang buhay mo. Kapatid, akala mo ba? Ay napakagaling mo na. Siguro hindi mo alam. Ang tunay na kahulugan ng potensyal. Nene, sa ganyang kakayahan mo. Gusto mo pa akong labanan. Xiao Fan. Ah. Paano? Paanong nangyari to? Sa ganyang kakayahan mo, karapat dapat ka bang pumatay sa akin? Kapatid, wala ka talagang modo sa babae. Kuya, sabi mo ay magiging mabuti ka sa akin. Bakit ang sakit mo namang manakit ngayon? Dapat mo akong bawiin sa ginawa mo. HMM. Tapos na tayo. Sayang. Nakakita pa ako ng kasamahan. Xiao Fan, tumakbo ka na. Nene, tumigil ka na sa pagsigaw. Ang itinanim niya ay ang aking puno. Walang makakalutas nito kundi ako lang. Pollen. Mga mumunting trick lang. Naglakas loob ka pang magpakitang gilas sa harap ko. Paano nangyari? Paano mo nasira ang ilusyon ko? Ito na ba ang tinatawag mong ilusyon? Ano na lang ang tawag sa akin? Ikaw si Azura, ang numero 1 sa listahan ng mga assassin. Ang nawawalang si Azura. Patawarin niyo po ako. Nagkamali talaga ako. Patawarin niyo ako. Nagkamali talaga ako. Dami mong Saturday, mamatay ka na. Napatay niya si Pilak na Zoro ng ganoon lang kadali. Ang ikawalong assassin sa listahan. Kahit papaano ay nasa antas na ng half-step Grandmaster. Napatay siya ng batang iyon. Sinasabi mo bang ang batang iyon ay diretsahang pinaslang ang ikawalong assassin? Si Pilak na Zoro. Oo, nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Para siyang isang demonyo. Pumatay siya ng walang kukurap-kurap. Nakakatakot siya. Ano sa tingin mo? Master, nakatanggap ako ng balita. Si Pilak na Zoro at Fanghiro ay nasa lungsod ng Tianhainga. Base sa impormasyong ibinigay ng batang master. Mukhang totoo ang lahat ng ito. HMM. Kung ganoon, anyayahan mo siyang pumunta rito. Hay nako, Itay. Sa tingin ko, huwag na lang natin siyang guluhin. Huwag na tayong makipag-away sa kanya. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang naman siyang kunin sa panig natin. Siyempre, kung hindi siya marunong makisama. Ang pamilya Shu natin ay hindi basta-basta. Siguro ikaw ang eksperto na pumatay kay Pilak na Zoro, si Xiao Fan. Pinapatawag ka ng aming master. Hindi mo ba nakikitang abala ako? Isa pa, hindi ko naman kilala ang master nyo. Hoy, bata.
Huwag mong isiping dahil may kaunting galing ka, ay maaari ka nang magyabang sa harap ng pamilya Shu. Ang taong ito ay ang aking kasintahan. Ano bang kasalanan niya sa pamilya Shu? Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Sino ka naman para makialam? Naglakas loob kayong makialam sa pamilya Shu. Narito ako. Ngayong araw, walang sino man ang makakaalis dala si Xiao Fan. HMPH. Sa harap ko pa talaga kayo kumikilos. Masyado nyo na akong minamaliit. Hey. Mukhang wala ka namang ibubuga. Bata. Huwag kang maging mangmang. Ipakikita ko sa iyo ang tunay na lakas ng pamilya Shu. Ha? Hindi ba tauhan siya ni Zhao Tai? Simula noong natalo ka niya. Hindi na siya nagpakita. Naglakas loob kang hamanin ako. Suro, tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na gumawa nito. Ano? Bakit ikaw? Ano? Hindi pa ba sapat ang bagbog na inabot mo noong nakaraan? Suro, bakit ka nakabangga ng ganito kalakas na kalaban? Kahit ikaw, Suro, ay hindi siya kayang talunin. Napakalakas ng batang ito. Hindi natin siya kaya. Mas mabuting umalis na tayo agad. Suro, ang gulo mo talaga. Isa ka pa namang half-step grandmaster. Kung magtutulungan tayong dalawa, hindi ba natin kayang pabagsakin ang batang ito? Oo, kung magtutulungan tayong dalawa, kahit isang grandmaster, ay kaya nating labanan. Bata, ngayong araw ay pagbabayaran mo ang lahat, ha? Bata, bitawan mo ako. Kapag may nangyaring masama sa akin, hindi ka patatawarin ng pamilya Shu. Bingwan, napakalakas ba talaga ng pamilya Shu na ito? Ang pamilya Shu ay walang gaanong ari-arian. Ngunit sila ay napaka-misteryoso. Sa lungsod ng Tianhai, halos walang nangangahas na galitin sila. Ha ha ha. Ang pamilya Shu ay maraming eksperto sa martial arts. Kung maglakas loob ka. Wasakin. Bata, winasak mo ang cultivation ko. Ako naman, ang pinakaayaw ko ay ang sirain ang cultivation ninyong dalawa ngayong araw. Kung maglakas loob pa kayong manggulo, diretso ko nang kukunin ang buhay ninyo. Umalis na kayo. Bata, tandaan mo ito. Ang utang na loob na ito, tanda ko na. Mukhang hindi madaling kalaban ang pamilya Shu. Mag-ingat ka sa kanila, baka gumanti sila sa hinaharap. Naiintindihan ko. Hoy, Tito, pumunta ka naman sa bahay. Sabi ni Papa, may impormasyon siya para sa iyo. Tungkol ito sa mga magulang mo. Sige. Ginoong Su. Ang jade pendant na ito. Noong pinuntirya kami ng pamilya Qin, para labanan ang mga magulang mo. Ang gusto lang nila ay mahanap ang jade pendant na nasa litratong ito. Hindi sila nag-atubiling. Lipulin ang pamilya Xiao. Ano ang ibig sabihin nito? Iyon ang hindi ko alam. Noong panahong iyon, ang pamilya Zhao namin ay maliit na puwersa lamang. Hindi kami makakuha ng mas maraming impormasyon. Pero hinala ko. Maliban sa pamilya Qin, marahil ay walang nakakaalam kung ano ang silbi ng jade pendant na ito. Ano ang silbi nito? Dahil lang sa isang jade pendant ay nilipol nila ang pamilya Xiao. Hindi ba parang malayo ito sa katotohanan? Hindi. Hindi ito malayo sa katotohanan. Xiao Fan, siguraduhin mong hindi kakalat ang impormasyon tungkol sa jade pendant. Natatakot ako na hindi tayo titigilan ng pamilyang Qin. Nandito nga pala. Napakabangis. Ang lakas ng taong ito ay malamang na lumampas na sa antas ng isang guro. Hoy, nahanap na ang kinaroroonan ni Zuyu. Nasa kamay na siya ni Xiao Fan. Sige, pupunta na ako agad sa lungsod ng Tianhai. Sinasabi mong hindi lang tumangging pumunta si Xiao Fan. Pinatumba pa niya kayo ni Chen Biao. Tama po. Ehem. Dahil sa impluensya ni Guru Zishao, hindi niya tayo pinapahalagahan. Ang yabang, isang hamak na guro lang. Pero napaka-arogante. Akala ba niya ay madali lang kaming apihin sa pamilyang Shu? Itay, nag-imbestiga na ako. Malalim ang ugnayan ni Xiao Fan at ng pamilyang Lin.
Bakit hindi natin unahin ang pamilyang Lin? Sige, gawin mo ang sinabi mo. Gusto ko siyang mapagtanto na ang pakikipag-away sa pamilyang Shu ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Ang dugong jade na ito ay isang bagay na ipinamana ng ating mga ninuno. Sa lohikal na pag-iisip, dapat ay hindi alam ng pamilyang Qin. Ano ba talaga ang epekto nito? Bakit sila nagkakagulo ng ganito dahil lang sa isang pirasong jade? Bakit nila ako ginugulo ng husto? Ano ba talaga ang dahilan? Mukhang pagkatapos ayusin ang mga bagay sa lungsod ng Tianhai, kailangan ko nang harapin ang mga taong ito mula sa pamilyang Qin. Bakit? Iniisip mo pa rin ba ang tungkol sa jade? Oo. Pagkatapos ng lahat, may kinalaman ito sa pagkamatay ng aking mga magulang. Saan kayo nagpunta ni Su Qingluan kahapon? Bakit hindi kita nakita buong araw? Tinulungan ko lang siyang magligtas ng isang tao. Bakit? Nagseselos ka ba? Sige, simula ngayon, kahit saan ako pumunta, isasama na kita. Ayos ba? Bakit ko ba kayo pinalaki ng ganito? Mga walang kwentang bata, kahit na nagkamali kayo noon. Ngayon ay natuto na kayo. Manakit ng sarili ninyong pamilya. Ano na lang ang pinagkaiba ninyo sa mga hayop, lolo? Hindi ba't ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti ng pamilyang Lin? Itay, ang buong Lin Group ay nahaharap sa pagkalugi. Ipakasal natin si Bingwan kay Zhao Tai. Sa ganitong paraan, magiging matatag ang pamilyang Lin. May mali ba sa ginawa namin? Tama na. Bawiin ninyo ang inyong mga share. Mukhang wala pa rin kayong natututunan. Simula bukas, tanggalin na ang lahat ng posisyon ninyo sa pamilyang Lin. Hindi na kayo pwedeng makilahok sa anumang proyekto ng grupo. Itay, bakit mo ginagawa ito? Wala naman talaga silang kakayahang mamahala ng kumpanya. Ngayon, ang buong Lin Group ay wala ng kahit isang sentimo sa account. Kung ibibigay ko ito sa kanya, wala pang isang buwan. Tiyak na malulugi ang kumpanya. Pansamantalang problema lang ang kakulangan sa pondo. Nag-apply na ako ng loan sa bangko. Loan, Lin Bingwan. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ang mga bangko sa lungsod ng Tianhai ay tinanggihan na ang lahat ng ating loan. Tapos na tayo. Hindi maaari. Kausap ko na sila ng maayos. Bakit bigla silang nagbago ng isip? Manager Leo, ang loan ng Lin Group, hindi ba't napagkasunduan na natin ito? Bakit bigla mong binago ang iyong desisyon? Director Lin, kailangan pang pag-isipan ito ng matagal. Umamin na kayo. Kayo bang dalawa ang may gawa nito? Lolo, kahit gaano pa kalaki ang kakayahan namin, wala kaming magagawa para mapakansela ang utang sa bangko. Tumahimik ka. Kulang ba ang mga kasalanan ninyo? Kahit hindi kayo ang may gawa, kayo ang mga malas na nilalang na ito. Nasamire sa feng shui ng bahay natin. Kaya nabigo ang loan sa bangko. Papatayin ko na kayong lahat ngayon. Tatay, hindi kaya ni Wang Wenling iyon. Bakit mo siya pinoprotektahan? Oo nga, ang pinakamahalaga ngayon ay mag-resign siya, para magkaroon tayo ng pag-asa. Sige, maliit na problema lang yan. Karapat dapat bang pag-awayan ninyo? Maliit na problema. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kahit walang umaatake sa atin, malulugi pa rin tayo. Kapatid na Shu, hindi naman siguro simple na kainan lang ito, tama ba? Hihihi. Tama ka, talagang matalas ang mata ni Kuya Lei. Nakita mo agad na may hiling ako. Ay. Sa totoo lang, may nakaharap akong mahirap na tao kamakailan. Paulit-ulit niyang ginugulo ang pamilya Shu, kaya hiling ko kay Kuya Lei na tumulong. Sabay nating turuan ng leksyon ang gagaw na yan. Ikaw ay isang grandmaster. Bakit hindi mo kaya ang kalaban? Hindi kaya. May koneksyon siya. Nagpadala ako ng tao para mag-imbestiga. Wala siyang background. Pero malakas talaga siya. Dahil humingi ka na, kapatid na Shu. Tutulong ako. Mabuti. Buti na lang at gumaling na ang katawan ko. Subukan ko nga ang aking mga kakayahan. Tingnan natin kung sino ang mayabang na yan, na hindi ka man lang nirerespeto. Maraming salamat, Kuya Lei. Kung may baba natin siya sa pagkakataong ito, tiyak na gagantihan kita. Kuya Xiao. Nakipagkita ako kay Director Leo dito. Hintayin mo na lang ako dito. Hindi pwede iyon. Baka sakaling makapasok ako, at makatulong sa'yo. Sige.
Pero pagkapasok mo, huwag kang magsalita ng walang pakundangan. Huwag kang mag-alala. 别乱说话。 SHH. Tama na ba? Ang kulit mo. 没 Anong nangyari? 是吗？ Awan. Bigla akong sumakit ang tiyan. Pumasok ka na muna. Sundan kita mamaya. Sige. 我进去找你。 Feng Yi, di ba? Diretso na tayo sa laban. Wala akong oras para sayangin sa'yo. Balak ko pa namang makipaglaro sa'yo. Pero hindi ko akalaing masyado kang mabilis. Na matuklasan ako. Kahit gaano mo pa itago ang intensyon mong pumatay. Hindi yan makakatakas sa mga mata ko. Diretso na tayo sa laban. Tigil, tigil. Hindi ako mahilig makipag-away. At saka, wala naman tayo. Dahilan para mag-away, di ba? Bata ka pa. Bata ka pa. Sa lakas mong yan, tiyak na maliwanag ang kinabukasan mo. Paano ba to? Sumama ka na lang sa pamilya Chin. Dahil galing ka sa pamilya Chin. Dapat alam mo na may malalim akong galit sa kanila. Kuya, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Dapat matagal mo na yang kinalimutan. Dapat ay tumingin ka sa hinaharap. Isa pa, maliwanag ang kinabukasan mo. Dapat mong piliin ng mabuti ang landas mo. Ang kalabanin ng pamilya Chin ay hindi magandang desisyon. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin para makasali sa inyo? Simple lang yan. Ibigay mo lang ang Shueyu. At tatanggapin ka ng pamilya Chin ng kusa. Kaya pala, para lang sa Zayu. Paano kung ayoko? Ayaw. Pinapayuhan kitang huwag tumanggi. Dahil kung hindi, magiging miserable ang kamatayan mo. Oh, sa tingin mo ba kaya mo akong takutin? Naghahanap ka ng gulo, Hindi ba't ang yabang mo kanina? Hindi nga nagkamali, isa kang eksperto na kayang tumalo sa pilak na Zoro. May regalo ako para sa'yo. Halika, tignan mo, Hey, ayaw mo namang may mangyaring masama sa kanya, di ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Lin Bingwan, kung hindi mo kayang ubusin ang basong ito, hindi ko makikita ang pagiging seryoso mo, at ang iyong katapatan. Ang usapin sa pautang na ito, baka kailangan pa nating patagilin. Nasaan si Manager Liu? Nasaan siya? Hindi na makakarating si Manager Liu. Pero huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa usapin ng pautang. Pero ang kondisyon, dapat kang sumunod. Ibig sabihin, kapag ininom ko ang alak na ito, papayagan mo na ang pautang. Hindi naman ganoon ka-simple. Akala mo ba ang 1 bilyon ay parang hangin lang na napupulot? Ngayong araw, kung hindi mo, paglilingkuran ng maayos si Master Lei, huwag na huwag kang hihingi ng kahit 5 sa akin. Inom muna. Kung ganoon, hindi ko dala ang pera. Huwag mo akong artehan dito. Pinapainom kita dahil nirerespeto kita. Inumin mo. Ano ang ginagawa mo? Tumigil ka. Itay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Umalis na kayo agad. Huwag niyo silang pansinin. Naglakas loob kayong mang-api sa akin. Huwag kang padalos-dalos. Ang taong iyon ay si Shu Zushen, ang pinuno ng pamilya Shu. Nagpaimbestiga ako tungkol sa kanya noon. Sinasabing napakadelikado ng taong ito. Lahat ng nakabangga niya ay hindi nagtatagal ang buhay. Huli na para umalis ngayon. Delikado. Hindi ko akalain na may ganito silang ugnayan. Lei, handa ka bang harapin siya kasama ko? Nako, Xiaofan, nagpapatawa ka ba? Napadaan lang ako rito. Naghahanap lang ng makakain. Kuya Lei, hindi ba't may usapan tayo? Anong napagkasunduan? Alam mo ba kung sino siya? Si Xiaofan ang nagligtas sa buhay ko. Gusto mong labanan ko siya. Hindi ba't pagtataksil yan sa utang na loob? Ikaw. Paano nangyari yun? Lin, huwag mo akong biruin ng ganyan. Alam din ito ng anak mo. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ang batang yun talaga. Napakalaking bagay pero hindi niya sinabi sa akin. Lin. Dahil magkakilala naman kayo, hindi na kita kailangang abalahin pa. Pero ang lalaking to, paulit-ulit na ginigipit ang pamilya Shu. Hindi ko siya palalagpasin. Ginoong Gao. Wala rin akong balak palampasin siya. Masyadong mayabang ang batang yan. Ang lakas ni Shu Yaotian ay bahagyang mas mahina lang sa akin. Hindi ba't nagpapakamatay lang siya niyan?
Lin, parang awa mo na, iligtas mo ang mapapangasawa ko. Kahit na siya ang nagligtas sa buhay ko. Mahirap para sa akin ang makialam sa sitwasyong ito. Bakit naman? Sigurado akong may paraan ka, di ba? Basta mailigtas mo si Xiao Fan. Pagsasabihan ko ang kahit anong hiling mo. Ang babaeng ito, napakaganda naman. Sige, susubukan ko ang makakaya ko. Pero kung mabubuhay pa siya, depende na yan sa kapalaran niya. Kaya bangan, gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Saluhin mo ang aking Duan Shui. Ha? Array. Napakalakas pala ng batang to. Ang ingay mo naman. Akala ko ay napakagaling mo, itim na lobo. Magkakilala kayo ng lubos ng Shuyao Tian na to. Hindi. Xiao Fan. Hindi talaga kami magkakilala. Sige na, kailangan ko pang samahan ang mapapangasawa ko para asikasuhin ang utang niya sa bangko. Hindi na kita iistorbohin. Sandali, Xiao Fan. Anong utang sa bangko ang pinagsasabi mo? Magkano ang kulang? Ako na ang magbabayad. Lin, medyo malaki ang kulang namin. 1 bilyon po. 1 bilyon lang, maliit na bagay. Sagot ko na yan. Totoo ba, Lin? Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Huwag mo na akong biruin, sa'yo Lin. Hindi mo kailangang magpasalamat, kung hindi dahil kay Xiao Fan. Matagal na sana akong wala sa mundong ito. Sa madaling salita, ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Sige, tatanggapin ko ang perang ito. Kung may problema kayo sa hinaharap, ako ang baalang lumutas niyan. Salamat, siguradong sigurado. Mauna na ako. Ang kabataang ito, tunay na walang hanggan ang potensyal. Sayang, wasak na ang buong cultivation ko. Kasalanan mo rin, malas ka lang. Array. Anak, sino ang gumawa sa'yo ng ganito? Si Xiao Fan, winasak niya ang cultivation ko. Ano? Hayop ka, lalabanan ko siya. Tama na, hindi natin siya kayang talunin. Mula ngayon, huwag niyo na siyang guguluhin. Ang pamilya Shu ay isa sa mga kilalang angkan. Paano tayo hahayaan na apihin ng ganito? Matatanggap mo ba talaga ang kahihiyang ito? Sino ang may lakas ng loob na pumasok sa pamilya Shu? Tama na, isa siyang eksperto. Maaari ko bang malaman kung ano ang pakay ng kagalang-galang na panauhin sa aming pamilya Shu? Siyempre. Para tulungan kayo laban kay Xiao Tian. Naubos na ang aking kapangyarihan. Paano ko siya malalabanan? Ha ha ha, huwag kang mag-alala. Basta't papayag kang harapin si Xiao Tian. Maibabalik ko ang iyong lakas. Maging mas mataas pa. Basta't mapatay si Xiao Tian. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Ang ibig mong sabihin ay, tulungan kang labanan si Xiao Tian. Tama. Hindi mo ba alam na si Xiao Tian, ang aking tagapagligtas, ako, si Lei, ay maraming kasalanan sa buhay. Pero ang kinaiinisan ko, ay ang pagganti ng masama sa kabutihan. Ha ha ha. Kaya, tumatanggi ka sa akin. Ang ibig kong sabihin, kailangan dagdagan ang bayad. Ha ha ha. Mula ngayon, humiwas ka kay Lei Tiger. Hindi maganda ang reputasyon niya. Sige, alam ko na. Ikaw, umuwi ka ng maaga para magpahinga. Marami kang gagawin sa susunod. Sige, mauuna na akong maghilamos. Oy, nakababatang kapatid. Ayon sa mga balitang natanggap natin, ang pinuno ng pamilya Qin, si Qin Baisheng, ay nakarating na sa lungsod ng Tianhai. Hindi ko siya nilapitan. Siya pa ang naghanap sa akin. Napakalakas ng taong ito, at napakahusay din ng mga paraan niya. Kailangan mong mag-ingat. Sige, alam ko na. Dumating siya sa tamang oras. Panahon na para ipaghiganti ang mga lumang pagkakamali. Boss Lin, hindi mo ba sinabi na ang pondo? Darating na agad. 3 araw na. Wala pa kaming natatanggap kahit piso. Niloloko mo lang ba kami? Darating na agad ang pondo. Hanggang 1 araw. Kung hindi pa dumarating ang pondo, mababang karote kami dahil sa pagkaputol ng daloy ng pera. Ate, tingnan mo ang nagawa mong gulo. Kailangan bang sirain ang ating Lin Group para masiyahan ka? Sabi ko na. Malapit na ang pondo. Mali. Kung wala kang kakayahan, huwag kang umupo sa posisyong ito mula ngayon. Sa pangalan ng lupon, itinatanggal ka sa iyong posisyon bilang tagapangulo. Ngayon, lumabas ka na agad.
Lumabas ka, lumabas ka. Kayo na namang mag-ama. Akala nyo'y kaya nyo na. Pulong ito ng ating Lin Group. Kailan ka naging karapat-dapat? Isang tagalabas na magsalita dito. Uminom kaya sila ng pekeng alak ngayon. Ang tapang naman nila. Si Xiao Tian ay aking katulong. Siyempre, may karapatan siyang magsalita sa pulong. Pero kayong dalawa, hindi na kayo pinapayagan ni Lolo na makisali sa anumang gawain ng grupo. Anong karapatan mong kumatawan sa lupon? Kaya kung humanap ng pondo para sa grupo, para mabuhay muli ang grupo, sa tingin mo, may karapatan ba ako? Ang grupo ay nangangailangan ng taong kayang lutasin ang mga problema. Lin Bingwan, ilang beses mo nang hinahayaan na malagay sa krisis ang grupo natin. Wala ka ng karapatang maging tagapangulo. Tanging si VP Lin ang makakapagligtas sa atin sa krisis. Mag-resign ka na. Binili mo na pati ang board, Tito. Ang galing ng diskarte. Bingwan, huwag mo akong pintasan ng ganyan. Kaya kung mag-raise ng pondo at makuha ang suporta ng lahat, iyan ay nararapat. Kung ganyan, kung sino ang makapagdadala ng investment, siya ang makakakuha ng suporta. Tama. Hindi na natin pwedeng hayaan. Ang lahat ay magutom sa piling mo. Sobra na, Bingwan. Sinira mo ang pamilya Lin sa ganitong kalagayan. Mabuti na ang pakikitungo ko sa'yo. Kung lalaban ka pa, huwag mong sisihin ako kung kakalimutan ko na ang pagkamag-anak. Itatakwil kita. Bakit ka nagmamadali? Darating na agad ang pondo natin. Xiao Fan, huwag kang mag-daydream. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Sa buong lungsod ng Tianhai, walang sino man ang tutulong sa'yo. Tita, nandito na ako. Tito, balita ni Papa na kulang kayo sa pondo. Kaya pinapadalhan niya ako ng 100 milyon. Zhao Kai, alam mo ba ang ginagawa mo? Ano bang ginagawa ko? Kailangan ko bang humingi ng pahintulot sa'yo? Zhao Tai, salamat. Magkakapamilya naman tayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Oo, pero kamakailan lang sa pamilya namin. Nagkaroon ng problema sa pondo. Kaya 100 milyon lang ang kaya naming ibigay. Pasensya na talaga. Dahil tumulong ka. Labis na ang utang na loob ko. Huwag kalimutan. Ang kailangan ng pamilya Lin ay 1 bilyon. Ang 100 milyong iyan ay patak lang sa karagatan. Anong pinagmamalaki mo? Kulang pa ng 900 milyon. Tingnan natin kung paano mo aayusin. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nagkakamali. Bingwan, tawagan mo na si Lolo Lin ngayon. Master Lei, kailan darating ang 1 bilyon? Pasensya na, President Lin. Medyo kinakapos ako ngayon. Hindi ko kayang buuin ang perang iyan. Humanap ka na lang ng iba. Haha, Linliwan, nakita mo ba? Wala talagang tutulong sa'yo. Paano naman? Hindi ba siya nangako na tutulong? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi mo ba sinabi rin? Si Lei Tiger ay kilala na hindi mapagkakatiwalaan. Madaling magbago ng isip. Normal lang iyan. Pero, si Suwa Ilian, hindi rin tumulong. Anong gagawin natin? Kung ayaw, edi huwag. Hindi ko naman inaasahan. Naaasa sa kanya. Huwag kang mag-alala, may pera ang fiancé mo. Oo, ako na ang bahala. Huwag kang magpatawa. 1 bilyon to. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko na agad. Oy, sa Lin Group. Ilipat ang 1 bilyon sa account. Bilisin mo. Nakapagpanggap ka nga yata. Akala mo ba nagpe-play tayo ng drama? Isang tawag lang, 1 bilyon, pumasok na agad. Oy, VP Lee, ang account ng kumpanya natin, kakapasok lang ng 1 bilyon. Imposible. Paano kayo nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Ikaw, mayroon ka talagang 1 bilyon. Bakit naman kita lolokohin? Hindi ba't sinabi ko kanina, kung sino ang may kakayahang makakuha ng pondo, siya ang may karapatan maging chairman. Hehe, Wainer. Ang ginagawa namin ay para din. Para sa pamilya Lin. Ngayong kayo ay nakakuha na ng pondo na may kakayahan kayong pamahalaan ang kumpanya. Hindi na namin kayo aabalahin. Oo, misunderstanding lang kanina. Uuwi na muna kami. Sino bang nagsabi na makakaalis kayo? Xiao Tian, umamin na kaming talo. Ano pa bang gusto mo? Kayo, nagkaisa kayong mga api sa amin. Noong inaapi ninyo ang aming Wainer, sobra kayong hambog. Ngayon, isang misunderstanding lang, aalis na kayo.
Hindi ba sobra naman yung ginagawa ninyo? Huwag kayong masyadong abusado dito sa kumpanya. Baka gusto niyong gumamit ng dahas. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako barbaro. Hindi kita basta-basta hahalikan. 6 na taon kang nagtrabaho sa grupo. Sinamantala mo ang iyong posisyon. Kumurakot ka ng 5 milyon. Ito ang Seolin, mali po ang paratang. Hindi ko gagawin ang mga bagay na makakapinsala sa kumpanya. Isinumite ko na ang iyong mga ebidensya ng korupsyon sa mga awtoridad. May darating na huhuli sa iyo mamaya at sasabihin mong mali ang paratang. Mayroon din akong ebidensya ng iyong korupsyon. Wala ni isang kulang. Kayong ilan, ginamit ninyo ang inyong mga posisyon sa mga gawaing korupsyon, tapos na, sumama kayo sa akin. VP Lee, kami ay inosente. Maging mapagbigay po kayo. Patawarin ninyo kami. Ayoko pumunta sa kulungan. Oo nga, nagkamali kami. Patawarin ninyo na kami. Seolin, nagkamali kami. Maging mapagbigay ka naman. Patawarin ninyo na kami. Ayoko naman sa bilangguan. Oo nga, nagkamali kami. Patawarin ninyo na kami. Seolin, alam naming mali kami. Dahil sa aming napakaraming taon ng paglilingkod sa kumpanya. Kahit walang malaking kontribusyon, may pagsisikap naman kami. Patawarin ninyo na lang kami. Ngayon, nagsisisi na kayo. Pasensya na. Dalhin sila. Lakad na, umalis. TSK. Qingluan, salamat. Para saan? Sumusunod lang ako sa batas. Mga duwag sila, inaapi ang mahina pero nagpapakumbaba sa malakas. Wainer, umalis ka na. Seolin, may problema. May taong nalasan dahil ginamit ang produkto natin. Nasa ibaba ng gusali, nagkakagulo. Bababa ako ngayon. Tingnan ninyo ang mukha ko. Kung paano ito nasira ng lason. Walang pakialam ang Lin Group. Wala na bang katarungan sa mundong ito? Anong nangyayari rito? Ayan, dumating na ang mga opisyal. Mga manloloko, ang produkto ng kumpanya nyo. Sinira ang mukha ko. Kung hindi nyo ako bibigyan ng hustisya ngayon, isasama ko kayong lahat sa hukay. Huwag kang mag-alala, kung totoo ngang may problema sa produkto namin. Hindi ko tatakasin ang responsibilidad. Ihahatid muna kita sa ospital. Ayoko sa ospital. Kailangan mo akong bigyan ng hustisya ngayon din. Sige, hoy, tingnan nyo lahat. Si MS. Lin, hindi na nga nagbigay ng hustisya. Nananakit pa. Grabe. Tito Lin. Parang may mali sa taong to. May nag-uutos kaya sa kanya sa likod ng lahat ng ito. Gusto mo bang dalhin ko siya sa baba para tanungin ng maayos? Kapag dinala mo siya sa baba ngayon, lalo lang gugulo ang sitwasyon. Pero hindi rin natin pwedeng hayaan lang siyang mag-ingay dito. MS. Lin, ganito ba talaga ang kumpanya nyo? Kung paano nyo tratuhin ang mga mamimili? Nasira ang mukha niya dahil sa skincare product nyo. Hindi na nga kayo nagbigay ng hustisya. Nananakit pa kayo. Ang aming mga skincare product ay dumaan sa inspeksyon ng gobyerno at pasado sa pamantayan. Siguradong hindi mangyayari ang ganitong problema. Gusto lang namin siyang dalhin sa ospital. Hindi kami nanakit. Mga Ginoo, ako ay mula sa pangkat ng pagpapatupad ng batas. Kung may problema kayo, pag-usapan natin ng mahinahon. Huwag na huwag kayong gumawa ng kwento. E ano naman ang tawag mo sa mga sugat sa mukha ko? Sa tingin mo ba ako ang gumawa nito sa sarili ko? Hindi ko akalain na ang Lin Group ay ganito kawalang hiya. Sayang ang tiwala ko na gumamit ng mga produkto nyo. Tama, hindi ba? Tinawag pa ang mga pulis para manakat. Nakakatawa naman yan. Alam kong nagmamadali ka, pero kumalma ka muna. Kayang-kaya kong gamutin ang sakit sa mukha mo. Kapag gumaling na ang mukha mo, tsaka na tayo magbayaran. Huwag kang makipaglaban sa akin sa panggagamot. Hilaw ka pa. Teka. Ayoko na. Hindi na ako magpapagamot. Ayoko na. Bitawan mo ako. Huwag kang magmadaling umalis. May sakit. Dapat gamutin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maniningil. Teka. MS. Lin, wala akong sakit. Totoong wala akong sakit. Peke lang ang mga sugat sa mukha ko. MS. Lin, patawarin niyo na ako. Anong nangyayari? Hindi ba't sinabi niya kanina na dahil sa skincare product ng Lin Group kaya nasira ang mukha niya?
Hindi kaya may gumamit ng ibang paraan. Natakot kaya siya bumawi. Aba, posible rin yan. Hay. Sabi ko na nga ba, may sakit, dapat gamutin. MS. Lin, totoo ang lahat ng sinabi ko. Ang mga sugat sa mukha ko, ay totoo lang na, lahat. Siya ang may pakana ng lahat. Binigyan niya ako ng 1,000 piso, para makipagkunwari sa palabas na ito. MS. Lin, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi natin pwedeng hayaan ang taong ito. Kung hindi, mas marami pa tayong magiging problema. Wala akong alitan sa kanya. Bakit niya sinisira ang Lin Group natin? Huwag kang mag-alala, bahala na ako. Tito, sasama ako sa'yo. Hoy, kayong dalawa. Nag-anda ako ng regalo para sa inyo. May handa akong sorpresa. Tito, pasok tayo sa bitag. Umuwi ka na. Ako ang hinahanap nila. Tito, hindi ko kayang iwan ng kapatid. Hindi ko kaya yan, Zhao Tai. Wala kang magagawa dito. Makakaabala ka lang. Sige. Uuwi na ako. Ingat ka palagi. Kakaunti lang ba sila? Masyado mo ba akong hinahamak? Haha, Ching Tian. Inaamin kong magaling ka. Pero huwag mong isipin na dahil pinatay mo ang Silver Fox, ay magaling ka na. Ay, hindi ako papayag. Bakit ka bumalik? Ano ba? Kapatid kita. Hindi ko kayang iwan ang kapatid. Hindi ko kayang gawin yan, Zhao Kai. Kahit mamatay ako ngayon, sasamahan kita hanggang kamatayan. Hindi ka ba natatakot mamatay? Ah, dati na yon. Simula nang sumama ako sa'yo. Kailangan kong matuto ng magagandang katangian mo. Hindi ba? Boss, hindi ko inaasahan na babalik siya. Ito ba ang sinasabi mong magandang katangian? Huwag mong pakialaman. Sabihin mo lang, bumalik ba ako o hindi? Ngayon, magkasama tayong mabubuhay o mamamatay. Hindi na ako makapaghintay na i-dissect ka. Away na. Ang lakas. Tao pa ba to? Paano nangyari to? Ang mga kakayahan mo ay hindi sapat, saklolo. Pakawalan mo ako. Kung hindi, hindi ka patatawarin ng pamilya Chin. Binabantaan mo ako ng pamilya Chin. Sa ilang sandali, darating na ang mga tao ng pamilya Chin. Xiaoya, alam ko ang tungkol sa pamilya Chin. Matutulungan kita laban sa pamilya Chin. Pakawalan mo lang ako. Tutulong ako sa'yo. Hindi kailangan. Kahit wala ang tulong mo. Kaya kung labanan ng pamilya Chin. Tito, ang galing mo. Kailan mo ako tuturuan ng ilang moves? Araw-araw, tito ka ng tito. Tawagin mo na lang akong kuya. Haha, kuya. Ano ang gagawin natin sa mga ito? Huwag mong alalahanin. May susando sa kanila mamaya. Patay na si Feng Yi. Hindi dapat maliitin ang lakas ni Feng Yi. At dinala pa niya ang mga tauhan niya. May mga armas pa nga. Pero natalo siya ni Xiao Zuan. Oo, pagdating namin, naayos na ng mga tagapagpatupad ang eksena. Pero ayon sa aming impormasyon, talagang patay na si Feng Yi. Ang lakas niya ba ay higit pa sa isang Grandmaster. Kapatid, sino ka ba talaga?